Ito ang lihim na network na naging basehan ng pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Naglalayag ang mga kahina-hinalang barko sa mundo, nagdadala ng iligal na langis sa mga mamimili at ibinubuhos ang pera pabalik sa makinarya ng digmaan. Pinakamapalagang sandata ng Russia ito, ngunit ipinakita ng Pransya sa mundo kung paano ito buwagin nang hindi nagpaputok ng bala. Sa kailaliman ng Atlantiko, may malaking ginawa ang Pransya na ikinagalit ni Putin. Tapos na ang isang tanker ng Shadow Fleet. Naging manganggaso ang Pransya na matagal nang kailangan ng Ukraine. At kung masusunod si Pangulong Volodymyr Zelensky, simula pa lang ito ng mas malaking bagay. Nagsimumula ito noong umaga ng Mayo 31. Sa mga unang oras ng araw, isang barkong nagngangalang Tagore ang naglayag sa internasyonal na katubigan. Sa una, mukha lang karaniwang tanker ang Tagore. Hindi ito ganoon. Sa mas malalim na pagsisiyasat sa barko, malalaman na kabilang ito sa Shadow Fleet, mga barkong Ruso na naglalayag sa bandila ng ibang bansa para magdala ng langis ng Russia sa ibang mga bansa. Ganito rin ang Tagore. Naglayag ang barko sa ilalim ng watawat ng Cameroon habang ipinagpapatuloy nito ang biyahe papunta sa lungsod ng Limbe na nasa Cameroon din. Parang walang mali doon, pero hindi pagmamay-ari ng Cameroon ang Tagore. Konektado ito kay Mohamed Hossein Shemkhani. Malaking negosyante sa petrolyo, pinaghihinala ang nagdadala ng langis mula Russia at Iran para tulungan ang mga rehimen doon umiwas sa parusa. Si Shemkhani ay anak din ni Ali Shemkhani, na naging tagapayo ng dating pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ali Khamenei, bago siya nasawi nang makaharap niya ang isang bunker-busting bomb sa unang 24 na oras ng Operation Epic Fury sa Iran. Ang Tagore ay hindi isang karaniwang oil tanker. Isa itong barko na kailangang alisin agad sa serbisyo. Habang naglalayag sa Atlantic Ocean ang Tagore, baka inisip ng tripulante na muli nilang nailusot ang panlilinlang nila. At nangyari nga ito. O mas tama, Pransya ang kumilos. Lumapit ang barkong Pranses at nabisto ang plano ni Tagore. Sumakay ang mga marinong Pranses, inaresto ang kapitan at inangkin ang barko. Hindi pa yon ang buong kwento. Marami pa ring detalye ng operasyon ang itinatago. Pero may ilang impormasyon na lumalabas na. Sabi ng Kyiv Post, mas alam na natin ngayon ang destinasyon ni Tagore. Alam natin ang pinagmulan nito. Ang barko ay naglayag mula Murmansk, Rusya. Kaya malinaw na hindi ito barko ng Cameroon, kahit doon ang destinasyon. Ang barkong ito ay may dalang ipinagbabawal na kargamento mula sa Rusya. Ayon sa French Atlantic Maritime Prefecture, nasabat ang barko sa internasyonal na karagatan mahigit 400 nautical miles mula sa kanluran ng baybayin ng Brittany, France. Ang barko ng Rusya na may 23 tripulante ay nasa kote matapos hindi sumunod sa utos ng mga Pranses na nagdetain sa kanila. Iyan ang karaniwang gawain para sa isang barko ng Shadow Fleet. Kapag nahuli ka, manahimik ka lang. Hindi kailangan ni Putin na pag-usapan ang lihim na padala ng langis ng Rusya. Kaya iyan ang alam natin tungkol sa papel ng Pransya sa pagkakahuli na ito. Pero may kaunti pang dagdag sa kwento. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi humugot ng inspirasyon ang Pransya sa Beatles at tinulungan ng mga kaibigan nito. Isang bansa na naging problema ni Putin mula nang lusubin niya ang Ukraine ang tumulong sa Pransya sa operasyong ito sa anyo ng isang helicopter. Iniulat ng BBC na kinumpirma ng UK Ministry of Defense na nagpadala sila ng helicopter para tulungan ng Pransya na masamsam ang barkong Tagore. Konti lang ang detalye. Alam nating walang putok ng baril sa pagsamsam ng barko. Ibinunyag ng UK na ang helicopter mula HMS Somerset ay ginamit sa pagsubaybay bilang suporta sa operasyon ng Pransya. May saysay yon. Ang isang helicopter ay maaaring magpalutang-lutang sa ibabaw ng isang barko ng Shadow Fleet ng ilang oras. Patuloy na ipinapasa ang lokasyon nito sa mga paparating na barko na nais hulihin ang nasabing barko. Malamang yon ang nangyari noong Mayo 31. Sinubaybayan ng UK at sinamsam ito ng Pransya. Alam mo na, mahusay na ang Pransya sa pagsupil sa Shadow Fleet ng Russia. At kinailangan nila yon pagdating sa Tagore dahil lagi itong lumalabag.
Matagal na itong alam ng Pransya at iba pang bansa. Ayon sa Euromaidan Press, matagal nang pinatawan ng parusa ng US, Ukraine, UK, Switzerland at European Union ang barkong ito. At kabilang ito sa mga barkong tinutukoy ng militar na intelihensya ng Ukraine bilang bahagi ng Shadow Fleet. Dati rin itong naglayag sa bandila ng Guinea, kaya patunay ito laban sa pahayag ng Russia na barko ito ng Cameroon. Marami ng bansa ang napuntahan ng Tagore, kadalasang mula sa mga daungan ng Russia sa Baltic patumong Thailand, India, Vietnam, Egypt, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Mahalaga ang Tagore sa Russia, kaya galit sila ngayon dahil nawala na ito. Marami nang sinabi si Dmitry Peskov, paboritong tagapagsalita ni Putin, tungkol sa ginawa ng France noong Mayo 31. Itinuturing naming illegal ang mga gawain ito. Halos sumasayad na ito sa international na pandarambong sa dagat, pahayag ni Peskov bago magbigay ng malabong pahayag na may ginagawa ang Russia para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang kargamento. Uy Dmitry, ikaw mismo ang nagbunyag ng sikreto. Tandaan, Shadow Fleet tanker ito. Dapat Cameroonian ito. Hindi mo pwedeng basta sabihing Russian ang kargamento ng barko kung ayaw mong malaman ng iba na illegal ang lahat tungkol dito. May matibay na sagot si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa pagbawala ni Peskov sa X noong Hunyo isagiit ni Macron. Hindi dapat umiwas ang mga barko sa parusa, lumabag sa batas dagat at pundohan ang digmaang mahigit 4 na taon nang isinasagawa ng Russia laban sa Ukraine. Dagdag pa niya, ang mga barkong hindi sumusunod sa pangunahing patakaran sa dagat ay banta rin sa kalikasan at kaligtasan ng lahat. Ikaw na ang susunod, Russia. Interesante kung paano titiyakin ng Russia ang kaligtasan ng kargamento nila na yung hawak na ito ng France. Sa ngayon, humingi lang ng impormasyon ang Russia tungkol sa crew ng Targor at nagreklamo na hindi sila naabisuhan sa mga hakbang ng France laban sa barko. Hindi yon ang uri ng matinding tugon na ipinahihiwatig ni Peskov na darating. Pero, ganyan na talaga ang karaniwan sa mga banta ng Russia laban sa mga bansa ng NATO. Puro pananakot lang, pero kulang sa gawa. Bukod pa dyan, kung gusto ng Russia na magkaroon ng idea kung ano ang maaaring mangyari sa Targor at sa crew nito, hindi na nila kailangang maghanap pa ng husto. Tulad ng nabanggit kanina, mahusay na ang France sa paghawak ng mga tanker ng Shadow Fleet. Hindi basta inimbento ang pahayag na ito, may lumalaking talaan ng France ng ganitong mga pangyayari na nagsasabi sa Russia ng lahat ng kailangang malaman tungkol sa magiging kapalaran ng kanilang illegal na barko at ng crew nito. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Nag-e-enjoy ka ba sa video? Ayos! Huwag kalimutang mag-subscribe dahil araw-araw kaming may ganitong video. Mula Setyembre 2025, nagsagawa ang Pransya ng boarding operation sa 3 iba pang Shadow Fleet tanker bukod sa Tagore. Una, may Buruchi na inakyat ng Pransya noong Setyembre. Naglalayag ang barkong iyon sa ilalim ng watawat ng Benin, isang maliit na bansa sa kanlurang Aprika. Tungkol naman sa kapitan ng barko, siya ay Chino. May hindi pagkakatugma doon. Ngunit, ipinapakita ng nangyari kay Zhang Zichen ayon sa Politico noong Marso 30 kung ano ang pwedeng mangyari sa sinumang namuno sa Tagore. Noong Marso, hinatulan ng korte sa Pransya si Chen dahil sa hindi pagsunod sa autoridad matapos sakayin ng Special Forces ang kanyang barko sa karagatan ng Saint Nazaire. Ang Buruchi ay may kargang humigit kumulang $100 milyong na langis mula Russia noong panahong yon at mayroon ding 2 mamamayang Ruso sa barko na tinukoy lamang ni Chen bilang mga security agent. Si Chen ay hinatan ng 1 taon sa kulungan at multang $100 at $75,000 para sa krimen, kahit wala siya ng ipataw ang hatol. Kung nais ni Peskov at ng Russian Embassy malaman ang posibleng mangyari sa Targor at mga tripulante, malinaw na palatandaan ang hatol na ito. Ang pagkakahuli kay Buruchi ay tila nag-udyok sa France. Ilang buwan lang, noong Enero, muling kumisol ang France. Target naman ngayon ang barkong Grinch, hare ng masasamang gawain.
Ang barkong Grinch ng Shadow Fleet na may Indian na kapitan ay naglalakbay sa Mediterranean Sea mula Murmansk tulad ng Targo at sakop din ng international na parusa. Ngayon, ang barkong Ruso ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Comoros Islands. Nauwi ito na nakadaong at binabantayan sa isang pantalan sa Pransya, malapit sa Marseille. Pinalaya ng Pransya ang Grinch matapos magbayad ng multang nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar ang may-ari. Ayon sa Moscow Times, noong Pebrero, pinalaya ng Pransya ang isang hinihinalang Shadow Fleet na barko. Pero hindi ito ang Borodai. Isa na namang kahina-hinalang barko ng Russia ang bumagsak doong Marso. Sa pagkakataong ito, ang barkong tinatawag na Dana naman ang nadali na naglalayag mula sa, hulaan mo, Murmansk. At ngayon ay nasa ilalim ng bandila ng Mozambique. Malamang napansin mo na ang pattern sa paggamit ng Russia ng mga pantalan at pagsasamantala sa mga bansang Aprikano para mapanatiling bumibiyahe nang hindi napapansin ang mga barko nito sa Shadow Fleet. Hindi umubra ang panlilinlang sa Dana. Pareho rin ang nangyari dito tulad ng sa dalawang nauna at sinakyan ng France noong Mayo 31. Kahanga-hanga ang tagumpay ng France dito. Noong 2026, nakakumpiska sila ng isang Shadow Fleet tanker bawat 2 buwan. Kung masusunod si Zelensky, ang France, kasama ang iba pang mga bansang kanluranin, nagpataw ng mga parusa sa napakaraming kahina-hinalang barko ng Russia, ay magsisimulang dagdagan pa ang mga bilang na yan sa lalong madaling panahon. Babalikan natin yan mamaya. Balik tayo sa Targor at mas mauunawaan mo kung bakit mahalaga sa Russia ang pagkakasamsam ng bagong barko ng Shadow Fleet. Simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine, bumuo siya ng malaking network ng mga tanker para tulungan ang Russia iwasan ang mga parusa ng kaalyado ng Ukraine. Hindi ito modernong barko. Ang pamantayan para mapasama ang barko sa Shadow Fleet ay basta kayang maglayag at pinakamura ito. Ang mga maliit na alalahanin tungkol sa kaligtasan, insurance at posibilidad na ang mga tanker ay, sa maraming kaso, lampas na sa kanilang takdang panahon ay pangalawa na lang. Ayon sa BBC, ang average na edad ng Shadow Fleet tanker ay 20 taon at madalas hindi ito maayos na maintain dahil hindi nagamit ng ilang taon bago nabenta sa Russia. Kaya yan ang sinasabi ng Russia. Mga luma at kalawangin barkong may $2 milyong na langis, lumulutang na banta sa kalikasan na maaaring magdulot ng sakuna. Walang pakialam si Putin sa kalidad ng mga barko. Ang mahalaga lang ay kaya nilang magdala ng langis at kahit anong paraan makarating sa mga bansang bibili ng langis. Ang dalawang trabahong yan ang dahilan kung bakit nag-invest ng bilyon-bilyon ang Russia sa pantatayo ng lihim nitong network ng mga kahina-hinalang barko. Mahirap talaga makuha ang bilang at yon ang gusto nila. Ayaw ng Russia na malaman ng mundo ang tungkol sa mga barkong ito. Noong Disyembre 2025, tinayan ng Center for Strategic and International Studies o CSIS na umaabot sa 435 tanker ang Shadow Fleet at lumalaki pa ito sa 571 barko kapag isinama ang mga support ship. Tinataya ng CSIS na ang illegal na naval network ni Putin ay nagdadala ng 3.7 milyong bariles ng langis kada araw. 65% ng kalakalang pandagat ng langis ng Russia at kumikita ng hanggang $100 bilyong taon-taon. Pinakamahalaga ito kay Putin. Hanggat patuloy na naglalayag ang Shadow Fleet, patuloy ding pumapasok ang maruming pera mula sa langis sa Russia na maaaring buwisan ng Kremlin para palakasin ang pondo nila sa digmaan. Kahit malaki ang bilang ng CSIS, may nagsasabing simula pa lang ito at di pa nito pinapakita ang tunay na laki ng Shadow Fleet. Sa isang ulat noong Nobyembre 2025, sinabi ng Maritime News na ang fleet ng Russia ay binubuo talaga ng 3,240 barko. Kung totoo ito, ibig sabihin ay higit 6 na beses na mas malaki ang Shadow Fleet kaysa sa tinatayang bilang ng CSIS.
Ayon sa Kyiv Independent, ang fleet ay nagdadala ng 337 milyong bariles kada buwan o mahigit 11.2 milyong bariles kada araw. Malayo ito sa bilang ng CSIS, kaya maaring kumita ang Russia ng daan-daang bilyong dolyar kada taon mula sa langis gamit ang kanilang barko. Imbes na 100 bilyon lang. Hindi mahalaga kung aling hanay ng mga numero ang pinakamalapit sa katotohanan. Ang mahalagang punto na dapat maunawaan dito ay kailangan ni Putin ang Shadow Fleet. Kung wala ito, matutuyo ang daloy ng perang mula sa langis na nagpupundo sa kanyang pagsalakay sa Ukraine. Mawawala ang malalaking sahod ng voluntaryong sundalo at lalo pang kakapusin ng kagamitan sa harapan. Pero sa laki ng bilang na ito, ang pagsamsam ng France ng isang Shadow Fleet tanker, kahit mahalaga, ay tila maliit na bagay lang. Pwede mo man tingnan sa ganung paraan, pero mas mahalaga ang mga sumunod na pangyayari. Pinakita ng France sa pagsamsam na ito at sa mga nauna pa na hindi ito nagbibiro sa Shadow Fleet. Kapag may kahina-hinalang tanker, sisiguraduhin ng France na masamsam ito. Dahil dito, hindi na ligtas ang mga rutang akala ng Russia. Ang mga kapitan na dating tumatanggap ng suhol dahil sa mahinang parusa, na yon ay magdadalawang isip ng maglayag dahil maaari silang makulong sa France. Layunin nitong gawing mas mahal ang operasyon ng Shadow Fleet sa pagpuwersa sa mga luma at sirasirang Russian tanker na dumaan sa mas mahaba at delikadong ruta o sa pagbawas ng mga marinong gustong sumampa sa mga barko. Habang tumataas ang panganib, mas nababawasan ang kita ng Shadow Fleet. Marami pang pwedeng gawin ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine matapos masakote ang Tagore. Binanggit ni Zelensky sa kanyang panggabing talumpati sa mga mamamayan ng Ukraine noong Hunyo 1 na may isa na namang nahuling Russian tanker. Nagpasalamat siya sa Pransya. Dapat magpatupad ang Europa ng mas mahigpit at modernong batas para hindi lang mapatigil kundi makumpiska rin ang mga ganitong tanker. Mahalaga ang pagsisikap ng Ukraine. Tama si Zelensky. Dapat paigtingin ang pagtugon sa Shadow Fleet ng Russia para mapigilan si Putin na iwasan ang mga parusa gamit ang lihim niyang network. Makakatulong ang batas. Magrereklamo na naman ang Russia pero wala namang bago. At hindi naman parang may karapatan ang Russia na magreklamo pagdating sa pagpasa ng mga batas na nagbibigay sa sarili nila ng pahintulot na saktan ang ibang bansa. Nung Mayo, inaprubahan ng Russian State Duma ang batas na pumapayag kay Putin salakayin ang ibang bansa para protektahan ang mga mamamayang Russian sa abroad. Sobrang lawak ng batas na ito, kaya parang binibigyan si Putin ng kapangyarihang gamitin ang Russian Armed Forces laban sa kahit anong bansa kahit para lang mang-aresto ng mamamayang Russian. Sa harap niyan, ang panawagan ni Zelensky sa mga bansa sa kanluran na magpasa ng mga batas na nagpapahintulot sa kanila na kumpiskahin ng buo ang mga kargamento at tanker ng Russia ay talagang may saysay. Sa harap niyan, ang panawagan ni Zelensky sa mga bansa sa kanluran na magpasa ng mga batas na magpapahintulot sa kanila na kumpiskahin ng buo ang mga kargamento at tanker ng Russia ay talagang may saysay. Pagigting ito pero malinaw na mensahe rin kay Putin na hindi na niya pwedeng ipilit ang gusto niya gamit ang Shadow Fleet na umiiwas sa parusa. Para sa Ukraine, dapat simula lang ang bagong pagkumpiska ng France at hindi maging tanging tagumpay ng kampanya ng mga parusa. Kung mas magsisikap at magiging seryoso ang kanluran, siguradong mapapahamak si Putin. Ginagawa ng Ukraine ang lahat para pigilan ang iligal na paglabas ng langis mula Russia gamit ang kanilang mga lumilipad na parusa. Iniulat ng CNN na mula Enero hanggang Mayo, inatake ng Ukraine ang 15 oil refinery ng Russia gamit ang long-range drone na nagdulot ng pagkawala ng 40% ng kapasidad ng bansa sa pagproseso ng langis. Kasabay ng pag-atake ay sinalakay din ang mga oil terminal ng Russia para pigilan ang Shadow Fleet na magkarga at maglayag. Kumpleto na ang mga sangkap para sa estratehiyang dudurog sa Shadow Fleet. Tinatama ng Ukraine ang langis ng Russia sa pinagmulan nito at ang mga pag-atake nila ay nagpapababa sa paggamit ng mga pantalan na inaasahan ng mga barkong iyon para magkarga ng kanilang langis. Ipinakita ng Pransya ang susunod na hakbang, mas mahigpit na pagpapatupad sa dagat. Habang tinatamaan ng Ukraine ang pinagmulan, dapat harapin ng kanluran ang mga barko na nakakalis pa rin mula sa Russia. Ang network ng kahina-hinalang barko ni Putin
ay mapipigilan at mapuputol ang supply ng langis ng Russia na magpaparalisa sa hukbong Ruso. Ipinakita lang ng Pransya ang plano para sa natitirang bahagi ng kanluran at nagawa nila ito nang hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Akala ni Putin, kumpleto na depensa ng Russia nang salakayin nilang Ukraine at hindi raw sila kayang atakihin ng Ukraine. Walang missile ang Ukraine, kaya walang dapat ikabahala ang Russia. Malapit ng koronahan bilang pinuno ng Ukraine ang nag-aambisyong maging emperador. Pero walang suot ang emperador. Ganun din ang kanyang bansa. Naging lantad ang Russia sa Ukraine na nagbigay ng maraming pagkakataon na tamaan ang mahahalagang bahagi ni Putin. Sunod-sunod na dagok ang sumisira sa Russia habang ang Ukraine ay mula biktima naging mga ngaso. Ang Ukraine na ngayon ang nangunghuna sa impapawid. Hawak nila ang kalanghitan dahil nanganganib bumagsak ang depensa ng Russia. Walang sinuman ang nakapag-akala nito. Sa halos buong digmaan sa Ukraine, ang focus ay tama lamang na inilagay sa kung ano ang kayang gawin ng Ukraine upang ipagtanggol ang sarili laban sa pinagsamang pag-atake sa lupa at tuloy-tuloy na pambubomba mula sa impapawid ng Russia. Hindi na pag-usapan ang pag-atake, lalo na noong taong 2022. Pero kahit noong isang taon lang ang nakalipas, ang usapan ay kung paano magagamit ng Ukraine ang patuloy na gumagandang teknolohiya ng drone para gumawa ng pader ng depensa laban sa walang tigil na pag-atake ng Russia. Hanggang kamakailan, ang umiiral na pananaw ay perpektong nabuod sa isang artikulo ng Atlantic Council noong Hulyo 2025. Ang makabago at mabilis na umuunlad na paggamit ng militar ng Ukraine ng mga unmanned aerial vehicle para bumuo ng patong-patong na depensa ay tinatawag na drone wall. Ayon sa artikulo, ang natitirang focus ay nakatuon sa kung paano ang pag-unlad ng depensa ng Ukraine ay maaring maging batayan na maaring sundan ng buong Europa upang makabuo ng sarili nitong drone wall na sumasaklaw sa buong kontinente. Totoo na mahalaga at susi sa depensa ng Ukraine ang husay nila sa paggamit ng drone. Noong 2026, nagbago ng malaki ang pananaw sa mga drone ng Ukraine. Dati, ang mga drone ay limitado lang noon sa pagpabagsak ng mga projectile ng Russia at pagdudulot ng casualty sa frontline. Pero ngayon, naging tunay na mamamatay na ang mga ito. Pagsapit ng 2026, nag-iba ang paraan ng paggamit ng Ukraine ng mga drone. Biglang sinabayan na rin ng mid-range na pag-atake ang malalalim na pagsalakay sa teritoryo ng Russia na sumisira sa enerhiya at militar na infrastruktura. Maraming bagong drone ang lumilipad lampas sa linya ng labanan. Tumatama sa lohistika, command post at supply line ng Russia para pahinain ang puwersa ni Putin sa harap. Hindi dapat ito posible. Inatake ng Ukraine gamit ang mga sandatang para sana sa depensa, kaya nagsimulang malantad ang Russia. Paano ito nangyari? Isisi ito sa kayabangan ni Putin at sa hindi niya pagsaalang-alang na maaring may long-range o medium-range capability ang Ukraine. Nagkamali si Putin. Nagulat siya nang gamitin ng Ukraine ang lumalakas nitong kakayahan sa drone para atakihin ang tanging bagay na dapat bantayan ng Russia laban sa drone war ng Ukraine. Dandang Russian air defenses ang bumabagsak. Ang dating biktima ay Nayoy Mandaragit na namamayani sa himpapawid. At sa paggawa nito, naiwang lantad ang Russia. Ang mga puwersa sa mga sinakop na teritoryo ay walang kalaban-laban, walang depensa sa himpapawid na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila. Sa loob mismo ng Russia, ang Ukraine ay mula sa pag-atake sa mga rehiyon sa hangganan at infrastruktura hanggang sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa pinakamahalagang yaman ng Russia, kabilang na ang Moscow at St. Petersburg. Bahagi ito ng plano ng Ukraine. Salamat sa Tochny Open Source Collective, makikita nating ilang buwan pinaghahandaan ito. Nagawang beripikahin ng kolektibong iyon ang 1,500 at 30 na tinatawag nilang kinetic actions laban sa mga target ng Russia, kapwa sa mainland at sa sinakop na Ukraine. Mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026,
26. Magarbong tawag lang ito sa mga pag-atake ng drone at missile. Pero ang mas interesante ay kung ano ang tinarget ng Ukraine sa karamihan ng mga ataking ito. Sa 1,530, 470, 3 pag-atake ang isinagawa laban sa infrastruktura ng depensa sa himpapawid ng Russia. Kabilang dito ang mga air defense system, radar at iba pang sumusuportang kagamitan. Halos 1/4 ito ng lahat ng atake ng Ukraine sa loob ng 9 na buwan. Kasama rin dito ang A2AD assets, kung saan tinamaan ng mga drone ang 433. Ang A2AD o Anti-Access Area Denial ay terminong militar na tumutukoy sa mga paraan ng hukbo para hadlangan ang kalaban na makapasok sa kanilang teritoryo. Tinutukoy natin dito ang electronic warfare systems na ginagamit para iligaw ang mga drone, pati mga helicopter at eroplano na pwedeng gamitin laban sa mga drone ng Ukraine. Sa madaling salita, mga kagamitan na sumusuporta sa pagtatangka ng Russia na depensahan ang himpapawid sa mga teritoryong inagaw nila. Simula nang mag-ulap si Tochny, lalong pinaigting ng Ukraine ang estratehiya nilang sirain ang air defense ng Russia. Ngayon, 54.8% ng pag-atake ng Ukraine ay nakatuon sa pagsira ng air defense, habang pinalalakas nila ang kampanya laban sa bansang matagal nang umaagaw ng kanilang teritoryo. Hindi na lang nagtatanggol ang Ukraine, umaatake na rin sila, lalo na sa ere. Nagawa ang mga pag-atake dahil natanggal ng Ukraine ang mga depensang pipigil sana sa kanila. Ang mga sandatang ginawa laban sa drone ng Ukraine ay natalo ng mismong bagay na dapat nilang pigilan. Ngayon, nararamdaman na rin ng buong Russia at mga sinakop nitong teritoryo ang parehong sakit. Sabi ni Tochny, nabulag na ang oso. Tingnan lang natin ang ginagawa ng Ukraine sa Russia, sa mga sinakop na lugar at sa mismong Russia para maintindihan ito. Ipinapakita ng pag-atake ang buong kwento. Sa buong RR-280 Novorussia Highway mula Rostov, Russia hanggang Crimea at sinakop na timog Ukraine, lumilipad ang mga drone at nasusunog ang mga truck. Ang paglalakbay sa highway ay nilimitahan matapos sirain ng Ukraine ang 100 at 50 sasakyan noong Hunyo 1 at posibleng marami pang iba mula noon. Ang highway na ito ang nagsisilbing tulay sa lupa na nag-uugnay sa Russia at Crimea. Napakahalaga nito para sa Russia upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kanilang supply papasok sa sinakop na peninsula, pati na rin sa timog ng Ukraine. Ngayon, halos di na ito nagagamit dahil sa bagong henerasyon ng mga drone na may katamtamang abot. Naparalisa ang tulay na ito dahil sinira ng Ukraine ang maraming air defense ng Russia at marami pang halimbawa. Noong Hunyo, nagpadala ang Ukraine ng drone para atakihin ang tulay ng Chenar sa Kherson Oblast. Ang tulay na yon ay mahalagang daanan na nag-uugnay sa Crimea at sinakop na timog Ukraine. At target ito ng Ukraine ngayon na bagsak na ang air defense ng Russia. Noong Hunyo 9, sinabi ng puppet governor ng Kherson na si Volodymyr Saldo na muling inatake ng Ukraine ang tulay, na nasira na rin noong Hunyo 7 kaya napilitan ang Russia na ilihis ang mga motorista sa ibang ruta. Hindi dapat posible ang paulit-ulit na mga pag-atake. Kahit binigyan ng konsiderasyon ang Russia sa hindi pagpigil sa Hunyo, 7 na atake dapat naglagay sila ng air defenses. Sa Hunyo, 9 na pag-atake, nabigo pa rin ang Russia. Hindi dahil ayaw maglagay ng depensa o hindi nakita ang halaga ng tulay ng Chernihiv. Ang problema ng Russia ay dahil sa pagkawala ng daan-daang air defense assets, humina at numipis ang depensa nila. Napunit na ang panangga ng Russia sa mga sinakop nitong teritoryo, kaya lantad at walang magawa ang hukbo nila laban sa mga drone ng Ukraine. Kaya paulit-ulit nating nakikita ang mga pag-atake. Alam ng Russia na paparating ang mga ito, pero wala itong sapat na depensa para magawa ang anumang aksyon laban sa dagsang paparating. Hindi lang Ukraine ang nagdurusa sa pagkawala ng Russian air defenses. Maging ang St. Petersburg, bayan ni Putin at simbolo ng karangyaan ng Russia ay tinamaan na rin. Pinili ni Putin ang lungsod na iyon para sa taunang International Economic Forum ng Russia upang ipakita ang lakas ng ekonomiya at magtayo ng ugnayan sa ibang bansa. Naganap ang tinatawag na Russian Davos
noong Hunyo 3 at tumagal ng 3 araw. Sinimulan at tinapos ng Ukraine ang kaganapan sa mga drone strike. Una nilang tinarget ang mahahalagang pasilidad sa paligid ng St. Petersburg sa unang araw ng forum at nagpatuloy pa ang mga atake pagkatapos ng forum. Hindi ito nagkataon. Gustong ipakita ng Ukraine sa Russia na kaya nilang tamaan ang St. Petersburg, lalo na ngayong nakatutok ang lahat sa lungsod. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang kaganapang ito ay isang pagpapakitang gilas para sa Russia. Ang St. Petersburg ay mahigpit na binabantayan para maiwasan ang anumang masama. At hindi pa rin yon naging hadlang. Nakalusot pa rin ang mga drone ng Ukraine sa depensa ng himpapawid ng Russia na nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kalagayan ng mga depensang yon. Naganap din ang mga pag-atake pagkatapos ng nakaaawang mga parada ng Araw ng Tagumpay ng Russia. Ang mga paradang ito, na dapat sana ay isa pang malaking pagpapakita ng lakas militar ng Russia, ay pinababa ang antas hanggang sa wala man lang ni isang piraso ng kagamitang militar ang ipinakita habang dumadaan ang parada sa Red Square ng Moscow. Bakit? Dahil natakot ang Russia na gamitin ng Ukraine ang parada para umatake. At alam nilang mahina na ang air defense ng Russia laban sa maraming drone. Ayon kay Christian Terres ng European Parliament, mahalaga sa ekonomiya at makinarya ng digmaan ng Russia ang mataong rehiyon ng Leningrad at Moscow. Matagumpay na isinasagawa ng Ukraine ang economic at psikolohikal na digmaan laban sa kanila. Ito ang sitwasyong dulot ng pag-atake ng Ukraine sa depensa ng himpapawid ng Russia. Nabawas ng kanilang kakayahan hanggang sa punto na ang buong Russia at ang mga sinakop na teritoryo ay naging mahina na. Wala sa mga ito ang makakabuti sa Russia. Ang dating pinakamalakas na sandata ng Russia ay naging pinakamalaking kahinaan nito. Malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nagustuhan mo ang mga napapanood mo sa aming channel, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi ka makaligta ng kahit isang video. Narito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Russia habang ipinagpapatuloy ni Putin ang kanyang mapanirang kampanya para sakupin ang Ukraine. Hubad na ngayon ang Russia. Walang sapat na depensa sa himpapawid para maprotektahan ang ari-arian nito. Hindi yan galing sa atin o Ukraine, kundi mula mismo kay Gert Kajus, pinuno ng Defense Readiness Department ng Estonian Ministry of Defense. Sabi niya, mabilis na nauubos ng Russia ang natitirang mga missile ng depensa sa himpapawid nito, na nangangahulugang paubos na ang mga missile nila, pati na rin ang mga sistemang ginagamit para iputok ang mga ito. Sa likurang bahagi ng puwersang Ruso, sa loob ng sinakop na Ukraine, bumaba na ang depensa ng Russia hanggang sa punto nagkaroon ang Ukraine ng air superiority sa ilang limitadong lugar, kaya nakontrol nito ang himpapawid na wala ng depensa. Bukod sa RR-280 isinasagawa ng Ukraine ang mga pag-atake laban sa M-14 at M4 na mga highway, pati na rin ang ilang bahagi ng HH-20 na highway na nag-uugnay sa dalawang kalsadang ito papuntang Donetsk. Hindi dapat ito nangyayari dahil trabaho ng air defenses ng Russia na pigilan ang mga pag-atake, pero hindi nila nagagawa. Sinisira ng Ukraine ang lahat ng mga ito. Ang mayroon na yon ang Russia ay isang imperyong unti-unting nabubulag, lalo na sa pagharap sa mga banta mula sa himpapawid. Kung hindi air defense system, radar naman ang nasisira. Mahal ang radar, at kapag nawala ito, kahit gumagana ang air defense, hindi na nito matamaan kahit malalaking target, lalo na ang maliliit na drone para sa susunod na atake. May 3 antas na estratehiya ngayon ang Ukraine. Umatake na ngayon ang mga FPV drone ng mas malalim kaysa dati. Umaabot ng 35 kilometro sa likod ng frontline para sirain ang kagamitan at sundalong Ruso na sumusubok umatake. Ang mga mid-range drone ay tumatama sa convoy at depensa sa ere, 150 kilometer mula sa frontline, na hindi lang naghahanda para sa mga pag-atakeng mid-range, kundi nagbubukas din ng ligtas na koridor para makalipad ang long-range drone papuntang Russia. Pagdating naman sa Russia, nasa panic mode ito. Ayon sa Kyiv Post, iginigiit na ngayon ng mga vlogger militar ng Russia na dapat may sariling radar, electronic warfare at mobile air defense system ang military convoy para maprotektahan ang sarili laban sa mga drone ng Ukraine. Makatwira ng argumento, pero paano makakakuha ang Russia ng mga kagamitan kung sinisira na ng Ukraine ang kanilang air defense network?
Ibinubunto ng ilang war blogger ang galit kay Putin at sa kanyang mga kasama. Sinasabing nabigo sila sa mga layunin ng Special Military Operation at mas mahina na ang Russia kumpara noong 2022 nang simulan ni Putin ang malawakang pananakop. Iniulat ng The New Voice of Ukraine na ang mga blogger na ito ay nagiging mas matapang at mas lantad sa kanilang pagpuna kay Putin. Samantalang dati ay sa mga general na pinili ng leader ng Russia nila ibinabato ang kanilang mga puna. Ayon sa RBC Ukraine, ramdam na ramdam ang kritikong ito hanggang sa kaibuturan ng Kremlin, kaya't sinusubukan ng Russia na supilin ang kanilang mga military blogger sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga social media channel na ginagamit nila tulad ng Telegram. Iyan ay isang karaniwang tugon mula kay Putin. Kapag nahaharap siya sa isang totoong problema, sinusubukan niyang itago ang issue sa halip na harapin ito. Determinado ang Ukraine na gawing mas malala pa ang problemang kinakaharap ni Putin. Iniulat ng The Financial Times na ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, nakagawa ang Ukraine ng 441% na mas maraming reconnaissance drones sa unang 4 na buwan ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ito ang mga drone na sumusuri sa posisyon ng Russia at tumutukoy ng air defense na pwedeng atakihin. Tinaasan ng Ukraine ng 300 at 12% ang produksyon ng mid-strike drone para may sapat silang armas sa pag-atake kapag may target ang reconnaissance drone. Ngunit narito ang totoong problema. Nabasag ng Ukraine ang air defense network ng Russia. Kaya nakakapasok na ang mga drone nila sa mga lungsod gaya ng Moscow at St. Petersburg. Ang totoong problema ni Putin ay mukhang hindi na mababalik ng Russia ang dating kalagayan at dangal. Naghahanap ng mga solusyon ang Russia. Isa sa mga ito ang pagbuo ng ZAK-30 Citadel. Hindi ito bagong sandata ng air defense, kundi isang uri ng turret na gumagamit ng kasalukuyang 30mm mga kanyon, pinagsama sa radar, automated fire control at electro-optical tracking para magamit ang programmable airburst ammunition. Sinusubukan ng Russia na humanap ng mas mainam na paraan laban sa mga drone ng Ukraine na nakakaiwas at sumisira sa advanced na air defense systems. Maaring matalino ang ideya, lalo na sa gastos ng pagpigil sa drone ng Ukraine. Pero, hindi sapat ang kakaunting baril para maresolba ang mas malaking problema sa air defense ng Russia at malabong mailagay ito ng sapat para magkaroon ng epekto. Ipinapakita nito ang totoong problema ng Russia sa likod ng lahat ng ito. Kapag pinagsama ang bansa at sinakop na teritoryo, lalaki ang lupang kailangang bantayan gamit ang nauubos na air defense at misil. Walang naitutulong ang pansamantalang solusyon tulad ng ZAK-30 Citadel sa problema ng Russia na hindi makagawa ng sapat na air defense system at misil para mapalitan ang nawawala nila dahil sa Ukraine. Hindi rin tinutulungan ng Russia ang sarili nito pagdating sa usapin ng mga misil. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Hunyo 5, sinimulan ng gawing mga armas ng Russia ang mga air defense missile para palakasin ang ballistic missile attacks nila sa Ukraine. Ayon sa ulat, dinoble ng Russia ang bilis ng paggawa ng mga conversion na ito, na nangangahulugang mas lalakas pa ang kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid. Papalit ng lakas na ito ay lalo pang nabawasan ang kulang na nilang air defense missile. Panandali ang estratehiya ito na nagpapakita ng desperasyon ng Rusya. Kinakain nito ang mismong mga sandata na pinakakailangan nila ngayon para lang makapagpakawala pa ng ilang desperadong atake laban sa Ukraine. Umaasa ang Russia na makapag-knockout dahil ayaw nilang malaman ng mundo na ito'y desperadong pagsubok para magtagumpay. Muli, hindi natin nakikita ang solusyon sa ugat ng problema. Masyado nang malaki ang Russia para maprotektahan at naging pabigat pa ito matapos gibain ng Ukraine ang Russian air defense. Sabi ng Atlantic Council, halos na mag-report ng lupa ng Russia na abot na ng Ukrainian drones. Hindi ito mukhang kamangha-mangha hanggang mapansin na 70% ng populasyon ng Russia ay nakatira rito. Ibig sabihin, abot na ng Ukraine ang karamihan sa pangunahing militar, industrial at enerhiyan na ari-arian ng Russia sa kanilang pag-atake. Para sa Russia, masyado pa ring malawak ang teritoryong kailangang protektahan at nangangahulugan ito na nahaharap ang Russia sa mahirap na desisyon
tuwing may nasisira na namang air defense system o radar. Mapapalitan ba ang nasirang sistema? Dahil kulang ang produksyon ng air defense ng Russia, madalas kinukuha ito mula sa ibang lugar. Kailangang pahinain ng isang lugar para mapalakas ang ibang mahina laban sa drone ng Ukraine. Kung walang kapalit, babalik at atakayin ulit ng parehong drone. Ginawa ng Ukraine sa Chinar Bridge dahilan ng pagkaparalisa ng malagang ruta ng logistika ng Russia. Walang tamang desisyon para sa Russia dahil anuman ang piliin, may naiiwang lantad na target na gustong protektahan ng Russia at gustong tamaan ng Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, kitang-kita ang kahinaan ng Russia at kahit sa pinakamagandang sitwasyon, mahirap pa rin para sa Kremlin na makabuo ng epektibong pambansang air defense network. Magandang punto yan! Kahit hindi hinaharap ng Russia ang patuloy na lumalawak na banta ng drone mula sa Ukraine, hindi pa rin ito kayang protektahan ng maayos ang teritoryo nito. Aasa lang ito sa laki ng bansa at sa pag-asang hindi maaabot ng kalaban ang kahit ano gamit ang kanilang sandata. Nakakatawa. Ibig sabihin, kulang sa proteksyon ang Russian Far East, kaya hindi makuha ng Russia ang air defense doon para palitan ang mga nawala sa mga lugar na abot ng Ukraine. Muli, kitang-kita ang dami ng problema sa Russia na walang solusyon. Kapag sinasabi nating hubad ang Russia, ito ang ibig naming sabihin. Ang kanilang air defense network na dati nang masyadong mahina para maprotektahan ng lahat ay nabunyag at lalong humina. Patuloy lang na magtatayo ang Ukraine. Mas marami pang pag-atake ang mangyayari sa mga sinakop na teritoryo na magbubukas ng mas marami pang pag-atake sa loob mismo ng Russia. Kahanga-hanga na ang nakita natin na yung 2026, pero malayo pa ito sa sukdulan ng kayang gawin ng Ukraine. Habang dumarami ang nasisirang air defense at dumadami ang produksyon ng drone, mas lalong tatamaan ang mahalagang yaman ng Imperyong Ruso. Mapapaluhod si Putin at pagtingala niya na may luha, mas marami pang Ukrainian drone ang makikita niya. Dahil sa henyo ng estratehiya ng Ukraine, nagawa nitong tamaan ang mga lugar na dati hindi pa tinatamaan. Ang sinilangang bayan ni Putin na St. Petersburg ay di sinuswerte kamakailan. Noong Hunyo, nagpakawala ang Ukraine ng drone attack na nagdulot ng kahihiyan sa leader ng Russia bago ang pinakamalaking economic conference ng bansa. Mga isang linggo pagkatapos, sumunod na ang kasunod. At napakalaki nito. Baka inisip ng mga tao sa St. Petersburg na may sumabog na nuclear bomb dahil sa malaking bola ng apoy na ginawa ng Ukraine na tanaw mula sa kalawakan. Nakuha ng Ukraine ang tamang timpla. Isang bahagi lang ng mga drone sa 5,000 toneladang bala ay nagdulot ng malakas na pagsabog na nagmarka sa St. Petersburg magpakailanman. Noong Hunyo 5, maraming drone mula Ukraine ang pumasok sa Russia at tinarget ang St. Petersburg. Tinaman ng mga drone ng Ukraine mismo ang puso ng ika-15 arsenal ng hukbong dagat ng Russia. Walang hadlang lumipad ang mga drone dahil nabigo ang depensa sa impapawid ng Russia na pabagsakin ang mga ito. Matapos lumipad ng 1,000 kilometro, narating ng mga drone ang target nilang Bolshaya Izhora sa Leningrad. Pagkatapos, umatake ang drone. Sinira nila ang isa sa pinakamahalagang imbakan ng bala ng Baltic Fleet ng Rusya. Kinumpirma ng Ukraine ang pag-atake at isa ang Russian Telegram channel na Dosha Shpiona sa unang nagbalita at nagbunyag ng lakas ng atake. Sa panahon ng pag-atake, humigit kumulang 40 UAV na pang-atake ang ginamit, kung saan 32 dito ay napabagsak ng mga air defense system. Ayon sa channel, tinarget ng pag-atake ang mga imbakan ng hangar sa lupa at nagdulot ng pagsabog ng laman nito. Hindi matutuwa si Putin sa ulat na yon. Pinaigting niya ang paghihigpit sa Telegram sa Russia para hindi malaman ng mundo at ng kanyang mga tao ang tagumpay ng Ukraine sa kampanya nito ng malalimang pag-atake. Pero hindi mo ito maitago, Putin. 8 drone ng Ukraine ang bumagsak sa 5,000 toneladang bala, kabilang ang artillery shell ng iba't ibang kalibre at engineering ammunition. 2 sundalong Ruso ang napatay sa pag-atake ayon kay Dosha Shpiona. Ngunit ang mismong laki ng pagsabog ang yumanig kay Putin at sa mga taga St. Petersburg.
Hindi lang ito 8 drone na sumabog. Ang pantama sa isang napakalaking pasilidad ng imbakan ng bala ay nagdulot ng mga pangalawang pagsabog na sobrang laki, kaya't lumikha ito ng napakalaking fireball sa ika-15 arsenal. Habang nasusunog, maiisip ng mga nanonood na parang nakuha ng Ukraine ang isang nuclear na bomba. Hindi naman, pero nagdurot ang Ukraine ng apoy na kitang-kita mula sa kalawakan. Ipinapakita ng mga kuha mula lupa at satellite ang laki ng bagong pag-atake ng Ukraine. Ipinapakita ng OSINT sa X account ang itsura ng ika-15 arsenal mula sa lupa. Sa gabing iniulat na 376 drone ang pinakawalan ng Ukraine sa Russia, muling tumama sa target ang debris na madalas ipagpilitan ng Russia na nakamamatay. Sa video, makikita natin ang napakalaking apoy na sumiklab kasabay ng makakapal na usok na kitang-kita mula sa ilang kilometro ang layo. Gayunpaman, ang tunay na lawak ng pag-atake ay ipinakita ng mga larawan mula sa satellite. Ipinapakita ng mga larawang galing sa kalawakan na nilamon ng napakalaking apoy ang isang buong sulok ng arsenal. Kaya imposibleng may nakaligtas. Ito ay isang naglalagablab na impyernong tila hinugot mula sa kailaliman at hatid ng mga drone ng Ukraine na hindi dapat umiral. Kumakalat ang apoy at hindi mapigilan ng ika-15 arsenal. Kahit humina na ang mga sumunod na pagsabog, nagsimulang kumalat ang apoy sa mga kanayunan sa paligid ng dipo ng bala ng Baltic Fleet ng Rusya. Hindi rin talaga nakatulong ang Rusya sa sarili nito sa St. Petersburg. Parang hinayaan na lang tamaan ang ika-15 arsenal dahil sa paulit-ulit na pagkabigo ng depensa ng Rusya laban sa mga drone ng Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy at mas lumalim dyan, narito muna ang mga nalalaman natin tungkol sa operasyon sa ngayon. Natalakay na natin ang ilang mga pangunahing detalye. Nagpakawala ang Ukraine ng 40 drone sa Bolshaya Izora at 8 sa mga ito ang nakalusot sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Idinagdag ni Militarny na nagawang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad ng hangar sa lupa na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga bala na siyang naging sanhi ng mga sumunod na pagsabog. Ang ika-15 arsenal ay itinayo noong 1,900 at 30 bilang imbakan ng mga bala ng dagat para sa Baltic Fleet ng Rusya. Sinasabing ito ay isang pinatibay na kompleks na may underground infrastruktura para pigilan ang mga pag-atake gaya ng sa Ukraine. Parte rin ng Western Military District ang arsenal na gamit ng Rusya para sa Baltic na barko, support vessel at submarino. Hindi ito isang basta-basta lang na target. Inatake ng Ukraine ang Bolshaya Izora para pahinain ang presensya ng Rusya sa Baltic. Habang tumataas ang usok, lumitaw ang totoong lawak ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa ulat ng BBC noong Hunyo 6, sinabi ni Leningrad Oblast Gobernador Alexander Drozdenko na mahigit 100 at 40 Ukrainian drone ang napabagsak sa Leningrad. Pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga bahay, hindi lang dahil sa takot sa mga susunod na pag-atake, kundi dahil hindi rin ligtas sa kalusugan ang paglanghap ng usok mula sa 5,000 toniladang nasusunog na bala. Dagdag pa rito, sinabi ni Drozdenko na ang pag-atake ng Ukraine ay nagdulot lang ng kaunting pinsala sa ilang gusali at sunog sa isang di-tinukoy na pasilidad militar. Hindi na natin kailangan si Drozdenko para sabihin sa atin, ipinapakita na ng mga satellite photo ang lahat. Malakas ang pag-atake sa St. Petersburg na tinawag ng Russia na walang kapantay, habang pinalalabas nitong masama ang Ukraine dahil sa pagsira ng pasilidad militar sa Russia. Idinagdag ng defense blog na dahil sa laki ng sunog, napilitan ng mga autoridad sa Bolshaya Izora na ilikas ang humigit kumulang 600 residente mula sa kanilang mga tahanan, habang nilalabanan ng mga emergency services ang sunog upang makontrol ito. Ngunit wala nang magawa ang mga serbisyong iyon upang mapigilan ang sunod-sunod na pagputok ng mga bala. Bumagsak ang Russia dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Nakakasira ang mga drone, pero hindi mangyayari ito kung hindi tinarget ang 5,000 toneladang bala. Warhead ng drone ng Ukraine ang naging simula. Sariling bala ng Russia ang nagtapos. Ang mga sumunod na pagsabog ang nagdulot ng mga sunog, nagpalipad ng mga piraso ng bakal, at nagbunga ng matinding bugso ng presyon na nagresulta pa sa mas marami pang pagsabog. Hindi na napigilan ang apoy
hanggang sa matapos ang mga sumunod na pagsabog. Ang magagawa lang ng Rusya ay manood, maghintay, at umasang titigil agad ang pagsabog ng sarili nilang bala bago lumala. Ang Rusya ang may sala sa problema dahil inimbak nila ang 5,000 toneladang bala sa isang lugar. Lumala pa ito. Sinabi naming parehong may kasalanan ang Rusya sa pagpahintulot ng pag-atake at ang Ukraine sa pagplano at pagsagawa ng strike. Ito ang ibig naming sabihin, hindi na protektahan ng Rusya ang mga bala na winasak ng Ukraine at hindi ginamit ang mga nabanggit na underground na pasilidad. Isang target na sana ay nangangailangan ng bunker busters para tamaan. Kung naging matalino ang Rusya sa kanilang pag-iimbak, ay iniwang lantad na para bang iniimbitahan ang mga drone ng Ukraine na lumapit at bumisita. Ipinapakita ng satellite images na hindi nagpatupad ang Rusya ng hakbang para protektahan ang ika-15 arsenal matapos itago ang mga bala sa ibabaw ng lupa. Walang mga tambak na lupang panangga sa paligid ng mga gusali sa arsenal. Maaring napigilan sana ng mga berm na ito ang mga drone ng Ukraine. Kahit hindi man nila mapigilan, ang pangunahing layunin ng mga ito ay magsilbing harang sa pagitan ng mga pasilidad ng imbakan. Kung may berms na lupa, maaring hindi lumawak ang apoy na sumiklab sa ika-15 arsenal at paligid nito. Kawalang kakayahan ng mga Ruso sa sariling teritoryo? Sana hindi mangyari. Ang nakikita natin dito ay ang Russia na kumikilos base sa mga palagay at hindi sa realidad. Noong 2022 nang sinimulan ni Putin ang pananakop, hindi na sana kailangan ang ganitong hakbang para sa proteksyon. Ang base na tinamaan ng Ukraine ay 1,000 kilometer ang layo. Walang sandatang kayang lumayo ang Ukraine noon. Pero marami na ang nagbago matapos 4 na taon ng digmaan. Mas malayo at mas malalim na ang naabot ng long-range drone ng Ukraine kaysa dati. Akala pa rin ng Russia na ligtas ang base nila mula Soviet era, kahit walang pangunahing proteksyon. Sapat ang distansya para hindi matamaan ng Ukraine ang ika-15 arsenal. Hindi sapat ang distansya, pinatunayan ng Ukraine. Katulad ng dati, hindi lang isang pasilidad sa Russia ang tinarget ng Ukraine sa pangsalakay kagabi. Maaring ang 15 arsenal ang pinakapansin, pero marami pang ibang target ang nasunog noong Hunyo 6. Isa sa mga ito, ang Petrogovskaya Oil Depot sa Leningrad settlement ng Lomonosov, ayon sa ulat ng RBC Ukraine. Naitala ang pagsabog at sunog sa pasilidad habang nasusulog ang ika-15 arsenal. Tinamaan ng Ukraine ang Nestor Oil Terminal sa parehong lungsod at winasak ang drone centers ng Russia sa Zaporizhia at Donetsk, isang logistics warehouse sa Luhansk, at command and observation post ng mga tropang Ruso sa Belgorod. Nakakagulat at kamangha-mangha ang ginawa ng Ukraine laban sa Russia at may bahid ito ng makatang hustisya. Hindi basta pinili ng Ukraine na atakihin ang St. Petersburg. May malinaw silang layunin. Noong Hunyo 3, nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa bayan ni Putin bago ang St. Petersburg International Economic Forum. Tinatawag na Russian Davos. Binibigyan ng event na ito si Putin ng tsansang salubungin ang mga delegado at business leaders para maipakitang hindi lubusang magulo ang ekonomiya ng Russia. Nakita ng Ukraine ang isang pagkakataon. Binuksan nila ang Russian Davos sa pamamagitan ng mga pag-atake ng drone na nagdulot ng kadiliman sa kalangitan ng St. Petersburg habang naparalisa ang mga pasilidad ng enerhiya at militar, na tinitiyak na ang tanging pag-uusapan ng lahat ng bisita sa lungsod ay ang mga drone ng Ukraine na ginagawa ang kanilang misyon. At noong ika-6 ng Hunyo, tinapos ng Ukraine ang economic conference ni Putin sa pamamagitan ng pangalawang bugso ng mga pag-atake na sa pagkakataong ito ay nadulot ng napakalaking sunog na kitang-kita mula sa kalawakan. Gamit ang pag-ita ng mga pag-atake, iginiit ni Putin na walang saysay ang usapang kapayapaan sa Ukraine. Pinili ng leader ng Russia ang digmaan, kaya gumanti ang Ukraine sa pamamagitan ng paghagis ng pasabog na itlog kay Putin. Mahalaga mang mapahiya si Putin sa internasyonal na entablado na siya ang nagtayo sa Russia. Ang ika-6 ng Hunyo ay hindi lang tungkol sa pag-atake sa St. Petersburg at Leningrad. Ang tunay na ibig sabihin ng drone strike na ito ay nagbubukas na ang Ukraine ng panibagong front sa kanilang digmaan laban sa Russia. Hindi inasahan ni Putin na mabubuksan ang front na ito at babaguhin ang digmaan. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na ito ang The Military Show. Kung nag-e-enjoy ka, mag-subscribe para updated ka sa susunod naming palabas.
Ang pag-atake ng Ukraine noong Hunyo 6 ay hindi lang sa St. Petersburg, kundi pati sa rehiyong Baltic, isang bagong front na binuksan ng Ukraine. Nabanggit natin kanina na ang ika-15 arsenal ay sumusuporta sa Baltic Fleet ng Russia. Ibinunyag ng defense blog ang lalim ng suporta at binanggit na may iba pang armas bukod sa artillery shell. Pasilidad din ito ng Russia para mag-imbak, mag-ayos, magpanatili at mag-dispose ng missile system at torpedo ng Baltic Fleet. Hindi ito simpleng pag-atake, kundi bahagi ng planadong kampanya ng Ukraine para pahinain ang presensya ng Russia sa Baltic. Balikan natin yung mga pag-atake nung ika-3 ng Hunyo na nabanggit natin kanina. Isa sa mga target na tinamaan ng Ukraine noong araw na yon ay ang base ng hukbong dagat sa Kronstadt. At tinamaan nila ng direkta ang isang project 2,300 at 80 corvette na tinatawag na Boyki, na bahagi ng Baltic Fleet ng Russia. Pagkalipas ng 3 araw, inatake ng Ukraine ang imbakan ng bala ng fleet. Ang kahihiyan ay masayang epekto. Ang tunay na ginagawa ng Ukraine dito ay ang pagsisimula ng isang kampanya na layuning gawing inutil ang Russia sa rehiyon ng Baltic. Isang panibagong harapan ang nabuksan daan-daang kilometro ang layo mula sa Ukraine at sa isang rehiyon na hindi inakala ni Putin na kailangan niyang ipangtanggol. Malaki ang magiging epekto ng lahat ng ito. Nagpakita ang mga drone ng Ukraine sa Kremlin na wala nang ligtas na Ruso sa Baltics ngayon. Wala nang ligtas na daungan. Pinalalawak ng Ukraine ang kampanyang pandagat mula Black Sea patungong labas ng kanilang hangganan. Kampanya ito na hindi kailangan ng barkong pandigma. Wala nito ang Ukraine o walang mahalaga kung meron man. Gumagamit ang Ukraine ng nakamamatay na asymmetric na estratehiya gamit ang mga drone sa ere at dagat kasama ang paminsan-minsang missile para gawing halos walang saysay sa digmaang sinimulan ni Putin ang lakas pandagat ng Russia. Paano tumugon ng Russia sa lahat ng ito hanggang ngayon? Naglagay lang sila ng anti-drone net sa ilang Baltic Fleet na barko, tapos natapos na ang araw. Pakitang gilas lang ito kasi ang ganitong net ay nakakapigil sa maliliit na FPV drone, pero walang laban sa mas mabibigat at mapaminsalang deep strike drone ng Ukraine na target ang Baltic infrastructure ng Russia. Nasa panganib ang Baltic Fleet dahil sa pag-atake sa mga pantalan at corvette ng Russia na nagdudulot ng dagdag na pagkukumpuni na hirap harapin ng Russia ngayon. Ang pagkasunog ng mga imbakan ng bala ay nag-iwan sa mga barkong pandigma ng Russia na walang gamit pangbanta sa Baltic Sea. Kung totoong nasunog ang missile, torpedo at artilyerya sa ika-15 arsenal, nawalan ang Russia ng mahalagang armas na mahirap palitan, habil sa supply chain issues at 26,655 na parusa. Ang Baltic Fleet ay mahalagang yaman ng hukbong dagat ng Russia, hindi lang dahil sa banta nito, kundi pati sa kasaysayan. Simula 1,700 at 3 pinanatili ng Russia ang hukbong dagat sa Baltic sa pamamagitan ng fleet na ito. Ang 12-dosenang barko na bahagi ng fleet ay mula sa mga destroyer noong panahon ng Soviet hanggang sa mas modernong mga corvette. Ang fleet na ito ay nilalayong magpakita ng kapangyarihan. Layunin nitong bigyang kakayahan ang Russia na takutin ang mga estado ng Baltic, Finland, Sweden at ang buong NATO. Ginawang biro ng Ukraine ang lahat sa pagbubukas ng Baltic Front kahit walang tulong ng NATO. Hindi ganong makakasira ang Baltic Fleet ng Russia sa Ukraine, maliban sa paminsang pagpapadala ng barko para maglunsad ng missile at drone. Pero ang paggawa niyan ay ginagawang target ang mga barkong pandigma, gaya ng natutunan ng Russia sa mahirap na paraan sa Black Sea. Di pahayag ang layunin ng Ukraine, pero malinaw na gusto nitong alisin ang impluwensya ng Russia sa Baltic region. Ang napakalaking sunog na kitang-kita mula sa kalawakan ay malinaw na pagpapakita ng layunin. Gayunpaman, sapat na matalino ang Ukraine para malaman na ang kapangyarihan ng Russia sa Baltic ay hindi lang nagmumula sa kanilang mga barkong pandigma. Mayroon ding mga daungan ang Russia sa Baltic Sea at napakahalaga ng mga daungan na yon para matiyak na makakalabas ang mga export ng langis ng Russia papunta sa ibang mga bansa na nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar
para sa pundo ng digmaan ni Putin sa proseso. Kaya tina-target ng Ukraine ang mga daungan na iyon. Noong Marso, sunod-sunod na inatake ng drone at missile ng Ukraine ang mga daungan ng Primorsk at Usluga sa Baltic. Pareho silang pangunahing terminal ng Russia na pinagsama ay halos 40% ng oil exports ng bansa taon-taon. Nasira ang mga tangke ng langis, kaya natigil ilang araw ang operasyon ng parehong daungan para ayusin ang pinsalang dulot ng Ukraine. Noong Marso, inatake ng Ukraine ang mga Baltic port ng Russia para pigilan si Putin makinabang sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng Operation Epic Fury at pagsasara ng Strait of Hormuz. Ngayon, tila simula pa lang ito ng mas malaking kampanya laban sa lahat ng ari-arian ng Russia sa Baltic. Hunting season para sa mga drone ng Ukraine sa Baltic region. Ang pagsabog sa ika-15 arsenal ay tila pinakabago sa sunod-sunod na pag-atake na nagdadala ng digmaang sinimulan ni Putin sa kanyang bayan. Lalong napagtanto ni Putin na hindi kayang sabayan ng Russia ang malayuang laban ng Ukraine. Hindi dapat nagkakaroon ng drone na kayang lumipad ng 1,000 kilometro at tamaan ang target. Nangyayari ito dahil ginugol ng Ukraine ang oras, lakas at pera sa paggawa ng sandatang kailangan nila para maramdaman ng Russia ang sakit ng digmaang sinimulan ni Putin. Nagbago na ang long-range strategy ng Ukraine. Ang dating hiwa-hiwalay na pag-atake ay naging tuloy-tuloy na kampanya kung saan paulit-ulit binobomba ng Ukraine ang mga lungsod sa loob ng ilang buwang sunod-sunod. Nakikikita natin ito ngayon sa St. Petersburg at Leningrad. Nitong mga buwan, iniwan ng Ukraine ang malalaking sunog sa oil refinery, pantalan at imbakan ng bala. Layunin ng Ukraine na pahinain ang ekonomiya ng Russia at ang makinarya ng digmaan ni Putin mula sa loob. Umeepekto ito. Nabigo ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol na nagkawala si Putin ng mahigit 3,000 sundalo bawat buwan kapalit ng kaunting teritoryong tagumpay. Hindi yon nagkataon lang. Ito ay direktang resulta ng mga pag-atakeng nakita noong Hunyo 6. May dalawang bagay na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon at ginagawang bangumot para kay Putin. Hindi mapipigilan ng Russia ang Ukraine at marami pang susunod. Dati, lakas ng Russia ang laki ng bansa nila. Pero ngayon, ito na ang pinakamalaking kahinaan nila. Ang malawak na lupain na dating pumipigil sa mga hukbo ay hindi na ngayon mapigilan ang mga drone at missile ng Ukraine na tamaan ang mga target. Nadiskubre ng Russia na lalong nahihirapan ang kanilang depensang panghimpapawid at hindi na mapigilan ang Ukraine. Noong Hunyo, 6 nakita natin na 8 sa 40 drone ay nakasira sa ika-15 arsenal ng Russia. Kahit tumatama ang depensa sa himpapawid ng Russia, hindi pa rin nito napipipilan ang maraming walang pilotong sasakyang panghimpapawid na pumapasok sa kanilang teritoryo. Ang katumpakan ay pumalit sa pagsalakay sa lupa. Walang sagot ang Russia. Tungkol naman sa paparating, may kaunting pahiwatig tayo mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Noong kalagitnaan ng Mayo, ibinunyag ni Zelensky na inaprubahan na niya ang buong plano para sa mga malayuang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia sa Hunyo. Walang nagaganap ng biglaan. Lahat ay planado at handa. Iyan ang dahilan kung bakit epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine. At yan din ang dahilan kung bakit matatakot si Putin habang nagkukubli siya sa kanyang bunker tuwing gabi. Nawasak ng Ukraine ang mahalagang yaman pandagat ng St. Petersburg sa loob ng 1 linggo. 1 buwan nang may malalayong pag-atake at ang Russia ay walang magawa kundi hulaan ang susunod na target ng Ukraine. Pagkain, napakaganda. Kahit gaano pa kalakas ang isang hukbo, hindi ito gagana kung walang laman ang tiyan ng mga sundalo. Alam niya ng Ukraine, kaya matalino nilang ginutom hanggang mamatay ang hukbo ng Rusya. Hindi na ito ukol sa direktang pagpatay o pagsira ng pasilidad militar. Matinding dagok ang ibinigay ng Ukraine sa Rusya na tila binutas ang sikmura ng makinarya ng digmaan ni Putin. Isang bagay na mahalaga sa hukbo ay nangangganib na ngayon at dama na ang epekto hindi lang sa mga sundalo ng Rusya kundi pati sa isang peninsula na iligal na inookupa mula 2014. Dadalin namin kayo sa Chernihivka sa timog Ukraine. Sa panahon ng pananakop ni Putin, ang Chernihivka ay isa sa 3 pangunahing base ng Field Army ng Rusya sa sinakop na timog.
napakahalaga nito. Ang base at dalawa pa ang bumubuo sa tiyan ng militar ng Rusya sa timog Ukraine. At mahalaga ito para mapanatiling busog ang mga tauhan ni Putin. Sapat lang ito para simulan ng Russia ang mga walang kwentang atake sa depensa ng Ukraine at mapanatili ang depensa sa ilegal nilang okupadong teritoryo. Ang Chernihivka ay itinuturing ligtas na kanlungan para sa mga hukbong panlupa ng Rusya malayo sa abot ng Ukraine. Ngunit binaligtad ng Ukraine ang lahat ng yon. Noong Hunyo, isa tinamaan ng ika-422 hiwa-hiwalay na rehimento ng Ukraine para sa mga walang tao na sistema ang isang truck ng supply ng Rusya malapit sa Yelisayivka, Zaporizhia Oblast. Kapansin-pansin na yon. Ang babat supply na truck na mapatumba ng Ukraine ay hindi na makakapagdala ng pagkain at armas sa puwersa ng Rusya. Ang kahanga-hanga sa pag-ataking ito ay naganap ito 23 kilometro mula sa Chernihivka. At hindi lang dahil 23 kilometro ang layo ng pag-atake. Ang mga drone ng Ukraine ay umabot ng 23 kilometro timog silangan ng Chernihivka. Pinatutunayang hindi lang nila kayang abutin, kundi lampasan pa ang base ng Russia para sirain ang supply truck na posibleng papunta ron. Ang ginawa ng Ukraine ay higit pa sa pagtama ng isang truck sa isang mahalagang kalsada. Tulad ng itinuro ng analyst ng digmaan sa Ukraine na si Clemente Mulan, tinatamaan na ngayon ng Ukraine ang mga truck ng Russia habang dumarating ang mga ito sa mga posisyon sa tactical na antas. Ipinaliwanag din ni Mulan kung bakit napakahalaga nito sa isang post sa X. Kaunti na lang ang mga bayan na natitira para paglagyan ng 4 na hukbo na nasa harapan, pati na rin ang kanilang mga lohistika at command post. Ang lugar ay nasa tabi ng riles ng tren malapit sa Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Sa madaling salita, habang mas nagagawa ng Ukraine na tamaan ang logistical na network na nagsisilbi sa mga bayang ito sa tactical na antas, mas mahihirapan ang Russia na suplayan ang 4 na hukbo na gumagamit sa 3 bayang ito bilang kanilang base. Ganyang klaseng dagok ang sumasapul sa buong militar. Ang kampanya ng Ukraine laban sa lohistika ng Russia ay hindi lang para pigilan ng gasolina at kagamitang militar sa kanilang pag-usad. Ang mga nasirang truck ng Russia ay maaring magdala ng kahit ano, kabilang na ang mahahalagang supply ng pagkain na kailangan para mapakain ang mga sundalong panlupa na inuutusang magsagawa ng walang tigil na pag-atake sa timog at silangan ng Ukraine. Maaring hindi mangyari o humina ang mga pag-atake kung walang laman ang tiyan ng mga sundalo. Ang nasusunog na labi ng supply truck 23 kilometro sa timog silangan ng Chernihivka ay babala sa Russia na 4 na field army ang nanganganib gutumin at mapaalis sa posisyon. Dito na seryoso ang sitwasyon para sa Russia. Kung usapan lang ng nasusunog na supply truck, hindi ito ganon kahalaga. Masakit para sa Russia ang mawalan ng isang truck na puno ng supply. Pero hindi ito sapat para pahinain ang isang field army. Lalo na kung 4 pa. Hindi lang ito isang truck, kundi daan-daan pa. Nagpakawala ang Ukraine ng isang sabayang kampanya sa mid-range na nagresulta sa tuluyang pagputol ng supply ng Russia sa mga teritoryong hindi inakala ng Russia na kayang atakihin ng Ukraine. Ang Mayo 30 hanggang Hunyo 1 ay nagpapakita ng malaking tagumpay ng Ukraine sa kampanyang ito. Noong Mayo, 30 nawalan ang Russia ng 483 sasakyan at fuel tanker dahil sa mid-range strike drones ng Ukraine. Kinabukasan, mas lumaki pa ang pagkalugi. 524 na sasakyan ang nawala. Noong Hunyo 1, tinapos ng Ukraine ang 3 araw ng matinding pinsala sa pagsira ng 384 na supply vehicles ng Russia na may 3 araw na average na 400 at 63 truck ng Russia kada araw. Kung ang truck sa Chernihivka ay patunay na kayang tamaan ng Ukraine ang mas malalim sa Russia, ang sunod-sunod na pag-atake sa loob ng 3 araw ay indikasyon din na maraming medium-range drone ang Ukraine na kayang pahinain ang hukbo ng Russia sa timog hanggang sa mawala ang mga ito. Hindi na bago ang kwento ng mga nagugutom na sundalong Ruso. Mas maga nitong 2026, isiniwalat ng intelihensya ng Ukraine na may ilang sundalong Ruso na sobrang desperado sa pagkain, kaya napipilitan silang kainin ang mga labi ng kanilang mga namatay na kasamahan para lang may mailaman sa kanilang tiyan. Ayon sa RFU News,
nagpapaputok sa isa't isa ang mga sundalong Ruso para makakuha ng pagkain. Ipinapakita ng na-intercept na komunikasyon sa Liman Front, Donetsk, na may problema na ang lohistika ng Russia sa silangang Ukraine. Dati, nakakakuha kami ng 1 o 2 tsokolate 2 beses sa isang araw. Ngayon, 3 araw na kaming hindi kumakain at bukas, ika-4 na, ayon sa isang sundalo sa na-intercept na recording. Ibang ginagawa ng Ukraine sa katimugang teritoryo nito. Lahat ng mga kwentong ito ay tungkol sa mga hiwalay na kaso ng mga sundalong Ruso na sobrang desperado sa pagkain kaya't ginagawa nila ang lahat para lang may mailaman sa kanilang tiyan. May kinalaman ang lokal na kampanya ng Ukraine sa pagkaubos ng supply ng mga sundalo. Pero walang sabayang aksyon mula sa Ukraine. Ngayon, meron na. May kampanyang idinisenyo para pahinain ang lohistika ng Rusya, suportado ng Logistics Lockdown Initiative ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Ukraine mula Mayo. Bagong henerasyon ng drone, tinutulungan ang Ukraine umatake ng mas malalim at malakas. Tandaan ang mga drone! Babalikan natin mamaya. Balikan natin ang 3 bayan na binanggit ni Mulan. Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Hindi lang ito basta mga lugar na pinili ng Russia bilang himpilan ng 4 nilang field army, kundi mahahalagang sentro rin ng logistic. Maraming truck ang araw-araw na nagdadala ng pagkain at supply sa mga bayang ito. Hindi maabot ng tren ang mga bayang ito at magiging target lang sila ng drone ng Ukraine. Anumang ruta ang piliin ng Russia para sa kanilang mga truck, sa huli kailangang dumaan ang lahat sa 3 bayang ito para masuplayan ang mga hukbo nila sa timog. Hindi ito maiiwasan. Ang inaakalang hindi matitibag ay ngayon ay tinamaan na. Kaya ng Ukraine na gawing sanhi ng pagkatalo ng mga hukbong panlupa ng Russia sa timog, ang mga choke point na ito sa supply. Ipinapahayag ng Euromaidan Press ang isang hinaharap kung saan magpapadala ang Ukraine ng mga grupo ng AI-powered na mga drone na may katamtamang abot papunta sa 3 nabanggit na lugar. Ang mga drone na iyon ay ipoprograma upang atakihin ang anumang truck na kanilang makita, lalo na sa mga lugar kung saan pinakakailangan ng Russia ang mga truck na iyon. Magtipon ng mga sasakyan sa Chernihivka, Kamyanka at Rozhivka. Ang pagpaplano ng militar ng Russia ay nag-iwan dito na wala ng ibang pagpipilian. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong abutin ang bahaging ito ng likurang bahagi ng Russia. Sunod, magkakaugnay na kampanya para gawing inutil ang mga logistical na node ng 4 na southern field armies ng Russia. Mayroon ding mga drone ang Ukraine para maisakatuparan nito. Iniulat ng BBC noong Mayo, 30 na napatunayan nila ang 14 na insidente kamakailan kung saan ginamit ng Ukraine ang mga drone para sirain ang mga sasakyang Ruso na nagdadala ng supply sa mga rutang papuntang Crimea at iba pang sinakop na teritoryo sa timog Ukraine. Mababa ang bilang na yan kumpara sa aktual na nangyayari. Ngunit, kapansin-pansin na maraming insidente ay may kinalaman sa paggamit ng Hornet drone. Ang drone na ito, na nagkakahalaga lamang ng $5,000 para gawin, ay may dalang 5 kilong warhead at kayang bumiyahe ng hanggang 200 kilometro. Pinapagana ito ng AI. Sinanay ito gamit ang literal na libu-libong oras ng drone footage na naitala ng Ukraine. Ibig sabihin, alam nito ng eksakto kung ano ang dapat nitong targetin nang hindi na kailangan ng interbensyon ng tao para isagawa ang mga pag-atake nito. Narito ang mga drone na pwedeng gamitin ng Ukraine laban sa Southern Field Army ng Russia. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay ipadala ang mga ito para magpalipad-lipad sa paligid ng 3 pamayanang nabanggit natin sa video na ito. Ang AI na ang bahala sa natitira. Napapansin ng Hornet ang posibleng target. Kinikilala ito batay sa libu-libong oras ng mga footage na ginamit para sanayin ang AI ng drone at pagkatapos ay tinutukan na nito. Dahil AI ang gamit ng mga drone, mas matatag sila laban sa jamming techniques ng Russia na nakakaapekto sa tradisyonal na FPV at satellite-guided drone. Sabi ng Army Recognition, hindi lang sa isang uri ng drone, limitado ang teknolohiyang ito. Ang Prisma Battlefield Management System ng Palantir, ang base ng operasyon ng Hornet, at posible itong gamitin para lagyan ng AI targeting ang mas maraming mid-range drone ng Ukraine para sa sunod-sunod na tama sa sikmura ng Russia. Ito ang kinatatakutan ni Putin. Aktibo ng pinuputol ng Ukraine
ang supply sa 4 na field army sa timog. Ang nakikita natin ay simula pa lang. Habang patuloy na pinalalawak ng Ukraine ang kanilang mid-range strike campaign, mas marami pang drone nila ang nilalagyan ng AI. Ang alon ng mga pag-atake na nakikita natin ngayon ay magiging isang tsunami. Dandang truck ang nasira at posibleng umabot ng libo-libo habang sinusunod ng Ukraine ang kanilang plano. Wasakin ang lohistika at mawawala ang pagkain. Mas lumala pa para sa Rusya dahil hindi lang ang mga truck na may dalang pagkain ang kayang targetin ng Ukraine. Ang pagkawala ng fuel tanker dahil sa estratiya ng Ukraine ay malaking dagok sa Rusya. Paano? Ano ang kailangan ng food truck para maihatid ang kargamento nito? Gasolina. Kung sabay na masunog ang gasolina at masira ang pagkain sa parehong kalsada sa Rusya, mas lalala ang gutom nila. Dahil naubos ang gasolina, di na makabiyahe pati mga supply truck na magdadala ng pagkain sa timog Ukraine. Napipilayan sila kahit hindi tinatamaan. At kung nagdududa ka na maaaring mangyari ito, ipinaliwanag ng BBC kung bakit hindi ka dapat magduda. Tandaan na may malaking kakulangan ng gasolina sa Crimea na nagpilit sa mga gasolinahan na limitahan ang dami ng gasolina na maaaring bilhin ng mga motorista sa 20 litro lamang bawat sasakyan. Hindi sapat ang ganung dami ng gasolina para makarating ang isang food truck mula Crimea papunta sa mga katimugang teritoryo. Kapag nagdadala ang Russia ng truck ng diesel o gasolina sa mga rutang nag-uugnay sa Crimea at sa sinakop na timog ng Ukraine, para na rin silang nag-aanyaya sa mga drone ng Ukraine na muling umatake. Ang Crimea, peninsulang inuukupan ng Russia noong 2014, ay tinamaan din ng mga suntok ng Ukraine laban sa Russia. Habang inilulunsad ng Ukraine ang kampanyang gutumin ng hukbong Ruso, lumalala ang krisis sa pagkain sa Crimea. Bago natin talakayin ito ang The Military Show na nagbibigay ng buong larawan, hindi lang headline. Mag-subscribe na kayo na yon para hindi ninyo mamiss ang alinman sa aming mga video na naglalantad ng tunay na kalagayan ng hukbong Ruso sa Ukraine. Noong Hunyo 9, nagulat ang United 24 Media tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pamilihan ng pagkain sa Crimea. Ayon sa Center for Countering Disinformation ng Ukraine, maraming grocery sa Crimea ang nauubusan ng mga pangunahing bilihin, gaya ng cereal, harina, asukal, pasta at asin. Ayon sa center, may mga retail chain na naglagay ng limit sa pagbebenta kada tao na nagdulot ng mas matinding takot at kaba. Sinasabi ring sanhin ito ay pinipigilan ng mga pag-atake ng Ukraine mula sa katamtamang layo ang mga truck ng pagkain ng Russia na makarating sa peninsula. Parang hindi pa sapat na hindi niya mapakain ang kanyang mga sundalo, ngayon ay kailangan pang harapin ni Putin at ng kanyang mga kasamaan sa Kremlin ang kakulangan sa pagkain na apektado pati ang mga sibilyan. Malaking problema ito para kay Putin. Kahit magpanggap ang papet na gobyerno sa Crimea, halata pa rin ng mga tao ang mga bakanteng estante sa supermarket. Hindi nakakabusog ng tiyan ang propaganda at ayon sa ulat, dumarami na ang pag-aalala ng mga tao sa Crimea tungkol sa isyung ito. Nawawalan na ngayon ng kakayahan ang Russia na mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga supply sa Crimean Peninsula. Mas malaki pa ang problemang yan kaysa sa akala. Ang kakulangan sa pagkain ay dulot ng pag-atake ng Ukraine sa Crimean Land Bridge na nag-uugnay sa sinakop na peninsula at mga timog na teritoryo ng Ukraine na hawak ng Russia. Sa madaling salita, may dalawang panig ito. Hindi nakakarating sa Crimea ang supply mula sa timog na teritoryo. Malinaw naman. Pero nagdadala rin ang Russia ng supply sa Crimea mula mainland Russia, kadalasan sa Kerch Bridge. Ipinapadala rin ang mga supply sa parehong rutang tinatamaan ng Ukraine papuntang timog na teritoryo at madalas sa mga choke point sa Chernihivka, Pemyanka at Rosivka. Alam mo na kung ano ang mangyayari. Una, ang mga civilian sa Crimea ang unang makaramdam ng pagnipis ng supply ng pagkain dahil uunahin ng Russia ang supply sa front lines. Sa huli, hindi pa rin ito tatagal. Habang pinapataas ng Ukraine ang tindi ng kanilang mga mid-range na pag-atake, ang mga supply na sanay manggagaling mula Crimea papunta sa mga timog na teritoryo ay hindi na nakakarating. Nagugutom ang 4 na field army kaya naapektuhan ang opensiba ng Russia sa timog at silangan ng Ukraine. Malaki ang papel ng Ukraine dito. Sa ngayon, sinasakal nila ang Russia sa mga okupadong teritoryo, pero mas malalim pa ito.
Habang hirap ang apat na field army sa timog dahil kayang wasakin ng Ukraine ang mga kargamento nilang pagkain anumang oras, at nakikita ng mga mananakop sa Crimea ang mga walang laman na istante, mas marami pang problema sa pagkain ang nangyayari. Pero ang mga problemang ito ay hindi sa mga okupadong teritoryo tumatama, kundi sa Russia mismo. Hindi namin sinasabing may parehong kakulangan sa pagkain ng Russia tulad ng mga mananakop nito. Hindi yon totoo. 4 na taon ng digmaan ang sumira sa ekonomiya ng Russia, kaya tumaas ang presyo ng pagkain na hindi na kayang abutin ng karaniwang Russian. May pagkain pa rin sa mga tindahan, pero dahil sa inflasyon, sobrang mahal na nito. Kaya mas nahihirapan ng bumili ng pagkain ang mga sibilyang Russian sa antas na matagal na nilang hindi naranasan. Hindi kailangang direktang atakihin ng Ukraine ang Russia para magutom ang bansa. Ang pag-atake sa kahit anong may kinalaman sa Russia ay sapat na. At lalo pang pinapahirap ng Ukraine ang sitwasyon para kay Putin at sa kanyang mga tao sa bawat araw na matagumpay nitong ipinagtatanggol ang sarili laban sa pananakop. Ibinunyag ng BBC noong Pebrero ang problema ng Russia sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Nakausap nito ang isang espesyalista sa advertising na nakabase sa Moscow na nagbunyag na ang kanyang buwanang budget para sa pagkain ay tumaas mula $450 hanggang $555. Nakatumbas ng 22% pagtaas. Hindi ito nangyari ng ilang taon. Isang buwan lang naranasan ni Alexander ang matinding pagtaas ng presyo. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, makikita natin na halos lahat ng pangunahing bilihin sa Russia ay biglang tumaas mula 2024 hanggang 2026. Ang patatas at tsokolate ang pinakamatindi dahil ang presyo nila ay tumaas ng 100 at 67% at 100 at 25% ayon sa pagkakasunod sa loob ng 2 taon. Kahit saan tumingin, pareho ang kwento. Tumaas ng 59% ang presyo ng gatas sa Russia mula 2024 hanggang unang bahagi ng 2026. Ang dilatang beans ay mas mahal na ngayon ng 55%. Ang keso ay tumaas ng 50%. At kahit ang simpleng puting tinapay ay mas mahal na yon ng 45% para sa mga Ruso sa 2026 kumpara noong 2024. Madalas nating hindi nakikita ang epekto ng digmaan sa Ukraine para sa Russia. Kasabay ng mismong pagkagutom sa prente, ang hindi na napapanatiling pagtaas ng presyo ng pagkain sa mainland. Iniulat din ito ng Moscow Times noong Abril. Inaangkin nito na ang demand para sa murang pagkain at mga store brand na produkto ay tumataas ng husto sa buong Rusya dahil hindi na kayang bilhin ng mga mamimili ang mga branded na produkto na dati nilang nabibili ilang buwan lang ang nakalipas. Patuloy pa ring sinisikap ng Rusya na ipakita na ang paglago ng tunay na kita ay medyo maayos pa rin. Napansin ng ahensya ng estadistika ng estado na Rosstat na bumagal ang paglago noong 2025, bumaba sa 7.4% mula 8.2% noong 2024 at noong huling quarter ng 2025 ay bumaba pa ang paglago ng kita sa 5.8%. Magiging katanggap-tanggap sana ang mga numerong ito kung hindi dahil sa katotohanan ang inflasyon sa pagkain ay mas mabilis pa kaysa sa mga estadistikang ito ng paglago at ilang ulit pa para sa mga pinakapangunahing bilihin. Hindi nanganganib ang Russia na maubusan ng pagkain para sa mga tao nito sa mainland. Malabong mangyari sa Moscow ang sitwasyon ng Crimea. Nakikita na natin ang epekto ng digmaan ni Putin sa ekonomiya na ramdam na ng mga karaniwang Ruso. Mas lumala ang ekonomiya kumpara noong 2022, kaya mas nahihirapan ang karaniwang Russian na makakain. Mas malala ang kalagayan ng 4 na field army ng Russia sa timog at malapit na nilang maranasan yon habang pinalalawak ng Ukraine ang kanilang kampanya sa mid-range upang pahinain ang sikmura ng hukbong Russian. Hindi ang drone na sumira ng truck sa 23 km timog. Silangan ng Chernihivka ang pangunahing issue. Ang pag-ataking ito ang tunay na salot sa hukbong Russia. Pati dating ligtas na teritoryo nila, ngayon ay nanganganib. Natukoy na ng Ukraine ang mga pangunahing hadlang sa lohistika ng militar ng Russia sa timog. Ngayon, kailangang higpitan ang hawak. Paparating ang AI drones at dadami pa ang pag-atake sa mga truck mula Crimea papuntang sinakop na timog. Malapit na, magkakaroon ng takulangan ng pagkain sa Crimea at sa 4 na field army. Dahil dito, hihina ang opensiba at mas magkakaroon ng tsansa ang Ukraine na gumante at itaboy ang Russia. Ang Crimea ang pinakamalinaw na ebidensya ng hirap ng Russia sa pagkain at gasolina
kumpara sa iba pang sinakop na teritoryo. Maingat na naglalakad ang isang sundalo sa isang bahagi ng bukas na lupa. Narinig niya ito bago niya makita ang kakaibang ugong ng isang drone ng kalaban. Pagtingala niya, nakita niyang papalapit ang walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Hindi niya alam na makabagong slaughter bot pala ito, hindi basta drone. Mayroon itong sopistikadong utap na nagbibigay dito ng kakayahang literal na mag-lock sa muka ng sundalo. Pumutok siya ng ilang beses gamit ang kanyang replay papunta sa direksyon ng UAV. Pero wala rin itong silbi, tiyak ng kanyang kapalaran. Sa loob ng ilang segundo, lumapit ang drone para pumatay. Nagpaputok ng high velocity na bala diretso sa ulo ng sundalo. Patay na siya bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Parang eksena ito mula sa isang science fiction na horror na pelikula. Pero ito na ang matinding bagong realidad na kinakaharap ng mga sundalong Ruso sa harapan ng digmaan sa Ukraine. Akala nila ay simpleng labanan lang ito. Inisip nilang mga regular na sundalong Ukranyano ang haharap sa kanila. Matatapang at disiplinado pero tao pa rin. Ngayon, mas madalas na hinaharap ng tropa ng Kremlin ang mga kalabang gawa sa bakal, aluminyo at carbon fiber na may dalang matinding lakas ng apoy na maaring tumapos sa kanila agad. Mga nakamamatay na makinang pamatay na hindi kailangang kumain o matulog at kailanman ay hindi titigil sa walang humpay na paghahanap sa bawat kalabang sundalo na makita nila. Naiintindihan na ang bagong kaganapang ito ay nagdudulot ng tunay na takot at pagkataranta sa puso at isipan ng mga puwersa ng Kremlin at maging ng kanilang pinakamatitibay na military blogger. Ang dalawang major sa Telegram halimbawa na matagal nang tumatakbo at medyo kilalang Russian Z-blogger account ay kamakailan lang nagsulak. Ang labanan ay nagiging ekosistema ng makina at ang mga tao ay nagiging bagay na lang na kinikilala, hindi nakalahok. Lahat ay patungo sa katotohanan na ang mga tao ay magiging mga bagay na hinuhuli ng ilang AI. Habang ang ibang AI naman ay susubukang protektahan sila mula sa mga manghuhuli. Tugon ito sa viral na video noong kalagitnaan ng Mayo na kumalat sa social media kung saan isang sundalong Ruso ang pinatay gamit ang slaughter-bot drone na sumusubaybay sa muka. Habang hindi pa opisyal na inilalabas ng mga puwersang Ukrainian ang anumang detalye tungkol sa eksaktong teknikal na espesipikasyon o tiyak na kakayahan ng particular na drone na ito, abala ang mga eksperto at analyst sa pagsusuri ng footage at paghahambing ito sa mga bukas na impormasyong mapagkukunan upang punan ang mga kakulangan. Narito ang kanilang natuklasan. Karaniwan, ang FPV drone ay may armor-piercing shape charges. Para maging mas eksakto, kadalasan ay ginagamit muli ang mga rocket-propelled grenade o RPG o fragmentation warhead na idinisenyo para sumabog sa pagbangga na nagdudulot ng matinding pinsala sa anumang malapit dito. Ito ang mga klase ng strike drone na madalas ginamit ng Ukraine laban sa Russian assault squad, infantry fighting vehicle at estruktura ng kalaban. Medyo kakaiba ang drone na nakunan sa viral video. Hindi ito bumangga sa sundalo at hindi rin ito bumagsak sa lupa sa tabi niya bago sumabog. Sa halip, tinatayang 20 metro o 60, 5 talampakan ang layo nito mula sa biktima ng pasabugin ng projektil, ayon sa mga eksperto. Makikikita sa video ang malinaw na bakas ng usok mula sa drone, kung saan nagmula ang pagsabog hanggang sa sundalo na siyang tinamaan. Napansin agad ng mga eksperto na malamang ito ay isang Explosively Formed Penetrator o EFP. Ang mga karaniwang shape charge ay gumagamit ng konong hugis na metal liner na gumuho sa sandali ng pagsabog na bumubuho ng manipis, pahabang at bahagyang tunaw na jet na kayang tumagos kahit sa makapal na armor, kadalasang lumilika ng makitid, ngunit malalim na butas sa kanilang mga target. Ang EFP ay gumagamit ng mabigat na dish-shaped liner na lumilika ng solidong projectile sa pagsabog na parang high-speed aerodynamic na bala. Hindi lang ito pagkakaiba sa paggana, kundi pati sa kakayahan. Mas epektibo ang EFP sa malayo, pero di gaanong mahusay sa pagbutas ng armor. Mas magaling ang mga karaniwang pampasabog sa pagbutas, pero kailangan itong pasabugin malapit sa target para masulit ang pinsala. Dahil sa mga kadahilan ng ito, madalas nating makita na ginagamit ang mga karaniwang pampasabog
bilang direktang sandata laban sa tangke na sumisira sa makakapal na baluti ng mga tangke at mga sasakyang pandigma ng infantry. Ang mga EFP ay ginagamit laban sa mas malalambot na target o pinapaputok mula sa itaas para tamaan ang mas manipis at mahina na bahagi ng sasakyang pandigma. Sa Ukraine, epektibong ginamit ng Kyiv Forces ang Bofors Bonus, isang 155 mm guided artillery cluster round na gawa ng Bofors, Sweden, at Nexter, France. Ang fire and forget na anti-armor munisyon na ito ay inilulunsad tulad ng tradisyonal na bala sa layo na hanggang 35 kilometro. Pagdating sa target, naglalabas ito ng dalawang autonomous sensor-fused munition na kayang mag-scan, mag-detect, at sumira ng armored sasakyan mula sa itaas. Bawat isa sa mga sub-munition na ito ay may sariling maliliit na pakpak na nagpapahintulot sa kanila na umikot sa ere habang dahan-dahang bumababa papunta sa kanilang mga target gamit ang infrared sensors at LiDAR technology para iskan ang lupa sa ibaba. Kapag may nakita silang posibleng target, kinukumpara nila ang hugis at laki nito sa pre-programmed database para makumpirma. Pagkatapos ng proseso, inilulunsad ang EFP warhead pababa at karaniwang tumatagos sa manipis na baluting nasa itaas ng mga tangke at mga sasakyang panlaban ng impanterya ng Russia. Tumpak, maraming gamit at madaling iakma na patunayan ng mga bala na ito ang halaga sa paglipas ng taon, tumutulong sa depensa ng Ukraine na sirain pati matitibay na tangke gaya ng T-70M ng Russia. Ngayon, isipin kung magagamit ng Ukraine ang parehong teknolohiya sa isang drone. Hindi pagmamalabis na sabihin na ito ay magiging isang pagbabago ng laro. Parehong nagresponde ang magkabilang panig sa tumataas na impluwensya ng drone warfare sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga anti-drone na hakbang tulad ng netting, wire cages, at iba pang uri ng proteksyon. Nakita natin na ginagamit ng Rusya ang mga pansamantalang Hedgehog at Turtle tanks na may malalaking tinik sa chassis. Nakabuo rin ang mga lokal na kumpanyang pangdepensya ng Ukraine ng mga karagdagang armor cages para sa tangke, pandigmang sasakyan at APC. Ang mga depensa ay ginawa para mabawasan ang panganib ng direktang drone attack. Nakatuon lang sila sa banta ng karaniwang pampasabog o kamikaze drone na dapat bumangga sa target para makasira. Simple lang ang idea. Kung mapipilit mong sumabog ang drone ng mas malayo sa pangunahing bahagi ng sasakyan, hindi ito magiging kasing epektibo. Pero kapag nagpadala ka ng drone na may EFPs, mag-iiba na ang sitwasyon. Hindi kailangang lumapit ang mga drone para sirain ang target. Maaari silang magpalutang ng ilang dosenang talampakan ang layo, malayo sa hawla at spike, bago umatake at butasin ang depensa. Kung magagawa ng Ukraine na gumawa at magpadala ng ganitong klase ng mga drone sa malakihang bilang, epektibo nitong mapapawalang bisa ang malaking bahagi ng depensa ng Russia laban sa mga drone, na maaaring magdulot ng mas malalaking pagkalugi ng mga tangke at iba pang kagamitan na kailangang alalahanin ng Kremlin, bukod pa sa libu-libong nasirang sasakyan na kanilang naranasan na. Gayunpaman, may ilang mga kahinaan din. Pinakakapansin-pansin, ang ganitong uri ng mga warhead ay karaniwang nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan mula sa operator upang magamit ng maayos. Sa isang karaniwang drone, maaaring mag-focus lang ang mga operator sa paghahanap ng kanilang mga target at direktang paliparin ito papunta sa mga iyon. Minsan, kailangan nilang tumarget sa mga particular na may hinang bahagi ng mga tangke at sasakyan o mga satellite dish sa mga air defense system ng kalaban na maaaring maging mahirap. Pero marami sa mga drone team ng Ukraine ay may ilang taon ng karanasan sa paggamit ng mga sistemang ito. Kaya naging bihasa na talaga sila rito. Ang mga EFP drone, gayunpaman, ay nangangailangan ng ibang paraan ng paggamit. Hindi lang basta kailangang hanapin ng mga operator ang kanilang mga target at makalapit nang hindi sila napapabagsak sa daan, kundi kailangan din nilang pumwesto sa perpektong posisyon sa tamang distansya mula sa kanilang mga target bago pasabugin ang kanilang mga bala sa eksaktong tamang sandali para magdulot ng pinakamalaking pinsala. Hindi ito madali. Mas mahirap pa ito kapag ang target ay mas maliliit gaya ng mga tao. Gumamit na dati ang Ukraine ng FPV na may mga warhead na Claymore type
para lipulin ang mga tropang Ruso. Gayunpaman, nahirapan ang mga operator gamitin ito dahil kailangang pasabugin ang mga pampasabog sa tamang distansya at anggulo mula sa target. Kung magkamali sila ng ilang degree lang, maaring hindi nila tamaan ang kanilang mga kalaban. Kahit magsimula na ang Ukraine sa EFP drones, posibleng mabagal ang proseso dahil kailangan pasanayin ng mga operator sa paggamit ng mas advanced na sistema. Paano kung tulungan sila ng artificial intelligence? Magbabago ang lahat. Sa totoo lang, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mo pa, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Military Show. Ganito namin ipinapaliwanag ang bawat isa. Noong 2018, gumawa si Michael Reeves, isang YouTuber, ng nakakatawang video kung saan gumawa siya ng grupo ng drone na kayang hanapin ang muka ng kanilang target. Ginawa niya ito gamit ang facial recognition software at AI autopilot, kaya nakalika siya ng murang autonomous attack drones na tumatama sa ulo ng tao. Yung mga drone na yon walang pampasabog. Pero paano kung meron? Ngayong 2026, halos pumasok na sa yugtong umaapaw sa mga drone ang digmaan ng Russia at Ukraine. Araw-araw, punong-puno ng mga grupo ng FPV UAV ang kalamitan sa harapan. Hinahanap at sinisira ang kahit anong kalaban o kagamitan ng kalaban na makita nila. Marami sa mga drone na lumilipad para sa Ukraine ay nilagyan na ng kahit anong uri ng AI na teknolohiya, kasama ang lokal na Fortlo at international na Orterion sa paggawa ng advanced na add-on module para gawing AI-powered at mas matalino ang kahit simpleng strike drone na kayang tukuyin, ilap at habulin ang target ng may mataas na katumpakan. Sa pangkalahatan, ginamit ng Ukraine ang makabagong teknolohiyang ito upang gawing mas mahusay ang kanilang mga UAV sa pagharap sa electronic warfare o EW na teknolohiya ng kalaban. Regular na naglalagay ang Russia ng mga EW system tulad ng jammers upang gambalain ang komunikasyon ng drone. Pinuputol ang koneksyon sa pagitan ng drone at ng operator nito na kadalasan ay nagre-resulta sa pag-ikot ng UAV pababa mula sa himpapawid at pag-crash landing nang hindi nakakasama sa isang kalapit na bukirin, imbes na matagumpay na tamaan ang target nito. Ayon sa ilang gumagawa, ang AI-enabled na FPV ay 2 beses na mas epektibo kaysa manual na modelo, na may 80% na hit rate kumpara sa 40% ng karaniwang alternatibo. Hindi rin sila mahal. Kayang gumawa ng Ukraine ng mga simpleng FPV na may basic AI autonomy module sa halagang mas mababa sa $500 kada isa. May mga AI targeting system na mas mura, nasa $100 lang. Isa pang kalamangan ay madali itong gamitin. Kapag may AI na utak sa loob ng iyong drone na kayang gawin kahit papaano, ang ilan sa mga gawain ng paghahanap at pagtama sa mga target ng kalaban, mas napapadali nito ang trabaho ng tao na nagpapatakbo. Totoo, kapag maayos ang takbo ng mga sistemang yon at hindi na jam o naabala, napakadali nilang gamitin. Kahit ang mga hindi bihasang piloto ay kayang gamitin ang mga ito para tamaan ng ilang target ng sunod-sunod, ginagabayan ang kanilang drone sa tamang lugar at hinahayaan ng AI na tapusin ang trabaho. Iyan ang pinakamahalagang bahagi kapag pinag-uusapan natin ang tinatawag na slaughterbots. Para maging epektibo, kailangan madaling gamitin ang mga ito. Kayang gawing posible yon ng AI. Sa tamang mga module, tamang utak, at tamang autonomous na teknolohiya, maaring magdala ang mga UAV na ito ng panibagong antas ng digmaan gamit ang drone, kung saan hindi na umiiral ang mga lumang patakaran. Maaring iwasan at labanan ang mga tradisyonal na FPV na nakadepende sa direktang banggaan sa kalaban. Alam na ng mga sundalong Ruso na pwedeng maghagis ng bagay sa mga drone bago ang banggaan para sumabog ito ng mas malayo at tumaas ang tsansa nilang mabuhay. Maaari nilang gamitin ang kahit anong bagay sa paligid, mula sa mga bato sa lupa, mga rifle na hawak nila, o kahit ang mga helmet na suot nila sa ulo. Pwede rin nilang barilin ng shotgun at katulad na armas ang FPV drone habang lumalapit para mapigilan ang UAV ng kalaban. Dahil kailangang lumapit ng mga drone, madali lang para sa mga sanay na sundalo na pabagsakin ng mga ito sa ere. Kahit na may AI na piloto na gumagabay sa kanila, palaging may mga hadlang sa daraanan ng mga drone na ito, kaya mas mahirap para sa kanila na tamaan ang kanilang mga target. Walang ganitong panganib ang EFP drone na gamit ang advanced AI system. Maaari silang maglunsad ng mga pampasabog na bala ng eksakto sa kalaban nang hindi na kailangang lumapit at mag-alala sa mga putok ng shotgun o ibang projectile. Mas nakamamatay, mas matalino, at mas mahirap iwasan ang mga ito.
lalo na para sa mga sundalong Ruso na makakatagpo nito. Mas malamang umatras at tumakbo ang mga sundalong Ruso para iligtas ang buhay nila kaysa labanan ito. Sa pangmatagalan, ito ang kailangan ng Ukraine para itulak ang kalamangan at makamit ang mga susunod na layunin. Isa sa mga layuning yon, marahil pinakamahalaga ngayon, ay mapatumba ang mas maraming tropang Ruso kaysa dati. Paulit-ulit binigyang diin ni Major Robert Magyar Brovdi, kilalang personalidad sa unmanned system ng Ukraine, ang kahalagahan ng pagtaas ng bilang ng mga napapatay ng bansa. Umaasa siya at ang ibang commander na mapapabagsak nila ang mga Ruso nang mas mabilis kaysa kayang mag-recruit ng kalaban. Malapit na nilang makuha ang layuning ito. Sa mga unang buwan ng 2026, ipinapakita ng mga estadistika na mas mataas ang bilang ng mga casualty ng Russia kaysa sa kanilang recruitment rate. Kung saan kamakailan ay sinabi ni Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na si Oleksandr Syrskyi sa mga mamamahayag, araw-araw, ang hukbong Ruso ay nawawalan ng hindi bababa sa 1,000 sundalo na patay at sugatan. Mula sa simula ng 2026, umabot na sa higit 100 at 41,500 ang kabuuang bilang ng kaswalti sa panig ng kalaban, kung saan mahigit 83,000 dito ay hindi na mababawi. Bawat buwan, tuloy-tuloy na inaalis ng puwersa ng Ukraine sa labanan ang mahigit 30,000 sundalong Ruso. Pero ayaw nilang tumigil doon. Tina-target nila na mas mataas pa, mga 40 o kahit 50,000 sana bago matapos ang 2026. At aktibo nilang inaayos ang kanilang mga taktika para magawa ito, habang naghahanap din ng mas malalakas na depensa at mas makabago at epektibong mga sandata para suportahan ang kanilang mga pagsisikap. Maaring magkaroon ng malaking papel ang mga slaughterbots sa hakbang na ito. At ang mga opisyal ng Russia ay nagpapahayag na ng matinding pag-aalala tungkol sa nakakatakot na potensyal ng mga bagong sistemang ito. Halimbawa, nagbahagi ang Russian Telegram channel na Ras Panorama ng video na nagpapakita ng EFP drone na pumapatay ng sundalo ng Kremlin. May caption na, "Ginagamit na ng kalaban ang in-upgrade na tactical drone na may combat AI. May facial targeting at heat signature na inilagay sa utak ng mga drone." Muli, mahalagang idagdag ang paalala na wala sa mga ito ang opisyal. Hindi pa kinukumpirma ng Ukraine ang anuman tungkol dito. Hindi pa nagbibigay ng malinaw na pahayag ang kanilang mga puwersa ng depensa para ipaliwanag kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng mga drone na ito o kung ginagawa na ba ito ng maramihan. Hindi natin alam kung gumagamit sila ng AI guidance o kung mano-mano sila ang kinokontrol. At hindi rin natin alam kung anong uri ng hit rate o kabuuang bisa ang maaari nilang makamit. Hindi rin tayo sigurado kung nakaprograma silang tumarget sa muka o ulo. Isang viral na video lang ang ebidensya natin na yon. Sapat ng video na yon para magdulot ng alarma sa Moscow. Malamang abala ng mga Ruso sa pag-iisip ng paraan para kontrahin ang bagong teknolohiyang ito. Halimbawa, maaaring pag-isipan nilang bigyan ng mga maskara ang mga sundalo para maitago ang kanilang mga mukha, na maaaring makatulong para hindi gumana ang anumang facial recognition o detection platform na ginagamit ng mga drone. Maaring simulan ding sanayin ang mga sundalo kung paano tatakpan ang kanilang mga mukha o ulo gamit ang kanilang mga braso kapag may mga drone sa itaas. O kaya'y magkulubong parang bola upang hindi sila madaling makita at maging target ng kanilang mga kalaban. Pero hanggat hindi pa natin lubos na nalalaman ang tungkol sa mga drone at ang buong kakayahan ng mga ito, kakaunti lang ang pag-asa ng Russia na mapigilan ng mga ito. At dahil patuloy na umuunlad ang lokal na industriya ng depensa ng Ukraine, hindi natin masasabi kung gaano kalaki ang magiging papel ng mga swarm na bot na ito sa mga susunod na mangyayari. Sa katunayan, ibinahagi na ng mga opisyal ng Kyiv ang kanilang hangarin na makagawa ng humigit kumulang 7 milyong FPV drone sa taong 2026 lamang. Sa laki ng kapasidad ng produksyon, mabilis makakagawa ang bansa ng maraming drone at magdudulot ng di pa naranasang dami ng kaswalti sa mga Ruso. Sa loob ng mga dekada, inilarawan ng mga science fiction na manunulat at direktor ng pelikula ang mga mundo na may mga robot na mamamatay tao, kayang iskan ang mga mukha ng tao, ihiwalay ang mga civilian sa mga sundalo, at malupit na puksain ang kanilang mga kaaway ng mas mabilis kaysa sa isang kisap mata. Sa Ukraine, nagkakatotoo ang mga kwentong iyon. Kapag ganap ng pinakawalan ng mga slaughter bot, wala nang matataguan ang mga Ruso.
Isa ito sa maraming bagong inobasong militar mula Ukraine nitong mga linggo. Panurin ang video na ito para makita ang lokal na ginawang guided bomb na dinisenyo para tamaan ang kalaban sa likod ng kanilang linya ng eksakto. Panurin ang video na ito para makita kung paano unti-unting nahihirapan si Pangulong Vladimir Putin habang maraming bansa ang gustong ipakulong siya at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Para sa mas marami pang maiinit na balita, malalim na pagsusuri at detalyadong pagtalakay sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine, siguraduhing mag-subscribe ka sa Military Show ngayon. At gaya ng dati, maraming salamat sa panunood.